Ano gagawin natin, Yumi? Tsak na mapapas lang nila tayo ngayong gabi. Huwag kang matakot ate, lakasan mong loob mo. Kakampi natin ng mahiwagang manok. Alam kong hindi niya tayo papapayaan. Pero ang dami ng kalaban natin, Yumi. Kinakabahan talaga ako. Kalma ka lang ate Mara. Mabilis na kinuha ni Yumi ang buntot ng pagi at ibinigay ito sa kanyang ate. Oh, anong gagawin ko sa buntot ng pagi? Awakan mo to ate. Iampas mo sa kanila kung sakaling lapitan ka nila. Umaga na. Tumitilaok na ang mga manok. Gumising ka na nga, Yumi. Abay, maglalako ka pa ng mga bibingka. Inaantok pa ko ate. Mamaya na lang po ako babangon. Anong mamaya na lang? Hindi pwede, Yumi. Sa ayaw at sa gusto mo, gigising ka. Kanina pa naghihintay ang mga manok. Patukain mo na sila. Bilisan mo, dahil maglalako ka pa ng bibingka. Naiintindihan mo ba? Apa ate Mara? Sa loob ng 4 na sulok ng bahay, tila wala nang pahinga ang batang si Yumi. Maaga pa siyang ginigising ng kanyang ate Mara upang magpakain ng alaga nilang mga manok at maglako ng bibingka sa palengke. 7 taong gulang pa lamang siya, ngunit maaga na siyang namulat sa realidad na hindi madali ang buhay sa mundo. Bagid na ako magpakain ng mga manok. Hindi rin naman ako nakakatikim ng mga itlog nila dahil pinaparami sila na ate Mara. Sana hindi na dumami ang mga manok namin para konti na lang ang papakainin ko. Halos hindi na mabilang ang kanilang mga manok dahil sa dami ng mga ito. Kapag wala silang ulam at bigas, inuutusan siya ni Mara na ibenta ang iba nilang mga manok. Ang hilig na ate Mara sa mga manok pero tinatamad siya mag-alaga. Kahit may sakit ako, tinatawag niya pa rin ako para pakainin ng mga manok namin. Nag-oorasyon ka ba dyan, Yumi? Bilis-bilisan mo na nga ang pagkilos. Huwag kang tatamad-tamad. Tumatakbo ang oras. Ayun na nga, nagsasermon na naman ang daw niya. Akala niya siguro madaling magpatukan ng mga manok. Binilisan ni Yumi ang pagkilos sapagkat alam niya na mas lalo lamang siyang pagagalitan ng ate niya kapag hindi niya bibilisan. Medyo lutang pa siya ng umaga na yon, subalit wala siyang magawa kung doy ay ang magtrabaho pa rin na para bang siya ang haligi ng kanilang tahanan. Sinabuyan niya ng butil ng bigas sa mga manok at ang iba ay nag-aagawan pa. Mga manok, huwag kayong mag-aagawan. Masyado kayong nagpapahalata ng mga patay gutom kayo. Huwag kayong mag-alala. Pakakainin ko kayong lahat kahit inaantok pa ako. Pagkatapos niyang patukain ng mga manok, bumalik na siya sa loob ng kanilang bahay. Naratnan niya si Mara na nagkakape at kumakain ng nilagang mais. Oh, ano na Yumi? Pinutukan mo na ba lahat ng mga manok? Apate, Sigurado ka bang nakakain silang lahat? Baka mamaya may isang hindi nakakain at mamamatay sa gutom. Abay, malalagot ka talaga sa akin. sigurado po ako ate Mara. Pinantuka ko na po silang lahat. Oh, edi mabuti naman kung ganon. O siya, mag-almasal ka na. Maglalako ka pa ng mga bibingka. Sige po ate. Hindi na bago kay Yumi ang inuutos ng ate niya. Kabisado na niya ang siklo ng kanyang buhay. Maagang gigising, magpapakain ng mga manok, at maglalako ng bibingka. Buhat nang mawala ang kanilang mga magulang, ay siya na ang katuwang ng kanyang ate Mara. May pagkamaldita si Mara, ngunit sa matagal nilang pagsasama, ay nasanay na rin siya sa ugali ng kanyang ate. Hindi na nagsayang pa ng oras si Yumi. Agad niyang binuksan ng kaldero at kumuha ng pagkain. Nilagang mais lamang ang kanilang umagahan, sapagkat hindi pa nakapagsaing si Mara. Bilis-bilisan mo naman ang pagnguya ng mais, Yumi. Anong oras na mo? Kailangan na maibenta mo lahat ng tinda nating bibingka. Huwag kang uuwi hanggat hindi na uubos. Naintindihan mo ba, Yumi? Apa ate? Kadalasang isang tanong, isang sagot lamang si Yumi pagdating kay Mara. Ayaw niya naman kasing makipagbangayan pa dahil alam niyang mas lalo lamang sila na magtatalo. Minsan, umaabot pa sa puntong sinasaktan siya ng ate niya kapag sumasagot siya. Kaya naman ay natuto na lamang siyang manahimik kahit batid niya na nasa katwiran siya. Aalis na po ako ate Mara. Bitbit na Yumi ang isang malaking sisidlan ng bibingka. Agad siyang lumisan matapos siyang magpaalam kay Mara. Umaga pa lang, ngunit masyado nang masakit sa balat ang sikat ng araw. Ayun na naman ang harang araw. Sisiraan niya na naman ang maganda kong kutis. Hindi maipagkakailang maganda naman talaga ang kutis ng batang si Yumi. Bukod sa maputi na, makinis pa.
Taglay niya rin ang mapupungay na mga mata, matangos na ilong, at magandang hulma ng labi, at kulot na buhok na kulay kaki. Kahit subsob sa trabaho ang bata, hindi pa rin nabubura ang kanyang ang kinaganda. Bili na po kayo ng bibingka, bagong luto pa po at mainit-init pa. Isa sa mga estratehiya ni Yumi, ang pagsisigaw upang marinig ng mga tao ang negosyo na kanyang ibinebenta. Habang naglalakad siya, isang matandang babae ang tumawag sa kanya. Pumarito ka muna, Ineng. Patingin ang mga bibingka mo. Pumaskil ang malapad ng ngiti ni Yumi matapos magsalita ang matanda. Natutuwa siya dahil magkakaroon na siya ng customer. Mabilis siyang humakbang patungo sa bahay ng matandang babae at ibinida ang kanyang bibingka. Magandang araw po, Lola. Ito po ang tinda kong bibingka. Tingnan niyo po, malaki po at mainit-init pa. Mukhang malaki nga ang bibingka mo. Magkano ba ang isang peraso? 5 piso lang po ang isang piraso. Sulit na sulit po ang 5 piso nyo. Dahil bukod sa malaki na, masarap pa. Bili na po kayo para may iparis po kayo sa kape. Mabuti pa. Tikman ko muna kung talagang masarap ba. Baka mamaya niloloko mo lang ako. Kumuha ng isang bibingka ang matanda. Natuwa siya sapagkat malaki ang isang bibingka para sa presyo na 5 piso. Yung tipong mabubusog ka kaagad kahit isang peraso pa lang ang iyong kinain. Aba, talagang masarap nga, Ineng. Ngayon lamang ako nakatikim ng ganito kasarap na bibingka. Sabi ko na nga ba mapapahanga kayo sa kakaibang lasa ng aking bibingka. Pabili nga ako ng 10 peraso. Masyado kasing masarap. Gusto ko ang ganitong timpla ng bibingka. Sige po, Lola. Pagkatapos ibigay ni Yumi ang 10 bibingka, ay binayaran na siya ng matanda. Laking pasasalamat ni Yumi dahil mayroon na siyang kita. Nagpaalam na siya sa matanda at pinagpatuloy ang paglalako. Maraming bumili ng kanyang bibingka, ngunit may natira pa na 9 na peraso. Sana maubos na itong 9 na peraso para makauwi na ako ng bahay. Pagod na kasi ako maglakad. Gusto ko na magpahinga kahit saglit lang. Balak niya pa sanang ilako sa mga kabahayan ang natitirang bibingka, ngunit biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kumari pa siya ng takbo patungo sa isang bahay upang doon ay makisilong. Ang malas naman ng araw na to. Hindi pa nga naubos ang tinda ko. Bumagsak na ang ulan. Masyado namang nagmamadali sa pag-iyak ang langit. Pinagmasdan ni Yumi ang mga natirang bibingka. Balak na sanang kumain. Subalit naaalala niyang bawal pala siyang kumuha kahit isa sapagkat magagalit ang ate niya. Tiniis niya na lamang ang pagkatakam at hinintay na tumila ang ulan. Mukhang walang balak tumigil ang ulan. Paano na lang ito mga bibingka ko? Kailangan na maibenta ko lahat ng natira. Mahigit 2 oras na naghintay si Yumi, ngunit hindi pa rin tumila ang ulan. Nilalamig na siya at nagugutom na rin. Nais niya sanang magpatuloy sa paglalako, subalit wala ng mga tao sa daan at nakasarado na rin ang mga bahay. Ayaw niya namang kumatok dahil baka makaistorbo lamang siya. Mabuti pa, uuwi na lang ako. Di na yata mauubos itong bibingka ko. Nilalamig na rin ako Pero teka, subukan ko kayang kumatok. Baka sakaling may pipili. Tumakbo siya patungo sa isang bahay. Hindi niya alintana ang pagbuhos ng ulan. Kahit nahihiya siya, sinubukan niya pa rin kumatok. Isang babae ang lumabas at tila galit na galit. Sino ka? Anong kailangan mo? Ako po si Yumi. Nagbebenta po ako ng bibingka. Baka gusto niyo pong bumili? Umalis ka na nga. Hindi kami bibili niyan. Umuulan na nga, kumakatok ka pa. Umuwi ka na lang dahil binabagyo ng Pilipinas. Napalunok na lamang ng laway si Yumi. Nasaktan siya sa winikan ng babae. Ngunit hindi na lamang siya nagsalita pa. Humakbang na lamang siya palayo at napagpasyahan niya na umuwi na. Basang-basa na siya ng ulan sa gitna ng daan. Tumakbo na lamang siya hanggang sa nakarating siya sa kanilang bahay. Naratnan niya si Mara na nakatayo sa pinto at wari bang hinihintay ang kanyang pagdating. Gumuhit ang kaba sa puso ni Yumi nang matanaw niya ang kanyang ate. Oh, anong balita, Yumi? Naubos ba ang mga paninda mo? Pasensya na po, Ate Mara. May 10 pa pong natitira. Kagaya na kanyang inaasahan, nanlaki na naman ang mga mata ni Mara na para bang mga mata ng kwago. Di ba? Sabi ko sa'yo, huwag kang uuwi hanggat hindi nauubos ang bibingka. Ate naman, alam mo namang binabagi na ang Pilipinas. Alos lahat ng mga bahay nilang nakasarado na. Sinubukan ko ang kumatok pero pinagalitan lang ako ng matabang babae. Aba, bakit naman siya nagalit? Gayon nagtitinda ka lang naman Ewan ko nga.
Baka bigo lang yata sa pag-ibig ang babaeng yun. Parang namamaga pa kasi ang mga mata niya nang makita ko. Kitatapos silang sigurong umiyak. Niloko yata ng nopya niya. O siya, pumasok ka na nga rito. Maligo ka. Para hindi ka lagnatin. Biglang napawi ang kaba ni Yumi. Mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay at iniwan sa ibabaw ng mesa ang sasidlan ng bibingka. Pagkatapos ay tumungo siya sa kusina at nagdala ng balde at sabon upang maligo sa balon. Isang malaking himala ang nangyari ngayong araw. Ano kayo nakain ni Doña Mara at hindi niya ako pinagalitan ng todo. Samantalang dati, pinapalo niya agad ako kapag hindi naubos ang tinda kong bibingka. Yumi, bilisan mong maligo. Magkakatay ka pa ng manok para may uulam tayo. Naputol lang masayang sandali ni Yumi nang marinig niya ang boses ng kanyang ate na nagmumula sa bintana ng kanilang bahay. Nang tingnan niya ito, natanaw niya si Mara na nakadungaw sa bintana at pinapanood siya. Napakamo tuloy sa ulo si Yumi. Manandali ang saya lang paling naramdaman ko. Akala ko, makakapagpahinga na ako. Kaya pala hindi siya nagalit kanina dahil may panibagong utos na naman siya. At wow, pagkati pa talaga ng manok ang ipapagawa niya sa akin. Inaawa ko sa mga manok kapag kinakatay. Aba, mukhang may binubulong-bulong ka yata. Nagrereklamo ka ba, Yumi? Hindi po ate, nagpa-practice lang po ako ng bagong technique na isisigaw ko kapag nagbebenta ng bibingka. Mabuti naman kung ganon. Akala ko nagrereklamo ka na dyan eh. Hindi ka talaga makakatikim ng tinolang manok sa akin. Si ate talaga, masyadong mainitin ang ulo. Hindi naman ako nagrereklamo. Sige na, bilisan mo ng maligo para makapunta ka na sa manukan. Mas lalong binilisan ni Yumi ang paliligo kahit gusto niya pa sanang magpakasawa sa tubig. Pagkatapos niyang maligo, pumasok na siya sa loob ng kanilang bahay at agad na nagpalit ng damit. Naratnan niya si Mara na abalang nagpapakulo ng tubig para sa kakatayin nilang manok. Alin sa mga manok ang kakatayin ko ate? Pumili ka na lang ng mga inahing manok basta yung malusog ang pangangatawan para masarap kainin. Wag lang ang mga tandang na manok dahil bibilhin niya ng mga sabongero. Sige po madam, masusunod po. Binitbit na Yumi ang mahabang patalim at lumabas ng kanilang bahay. Sakto namang tumigil na ang pagbuhos ng ulan. Binagtas niya ang daan patungo sa labas ng kanilang bahay kung saan ay doon matatagpuan ang kanilang manukan. Pagkarating niya, agad na nag-ingay ang mga manok na parabang nasa fiestahan ng mga ito. Eto namang mga manok, natuwa agad na makita ako. Akala niya may dala akong pagkain. Hindi niyo alam na naghahanap ako ng kakatayin. Isa-isa niyang tiningnan ang mga inahing manok upang maghanap ng malusog. Isang itim na inahing manok ang umagaw ng kanyang pansin. Medyo matangkad ito at halatang malusog ang karne. Wow, nakahanap na ako ng target ko. Siguradong matutuwa si ate sa mapipili kong manok. Binuksan niya ang pinto ng kulungan at hinuli niya ang itim na inahing manok gamit ang kanyang kamay. Kinapa niya ang katawan ng manok upang tiyakan kung talagang malusog ba ito o sadya lang na makapalang mga balahibo. Ang taba mo pwede ka nang gawing tinola. Habang pinagmamasdan niya ang manok, napansin niya na parang malungkot ang mga mata nito na wari bang natatakot. Sa isang iglap, nagbago na ang isip ni Yumi. Wag na pala, bigla akong naawa sa'yo. Di pa nga kita kinakatay, pero parang may iyak ka na. Nakukonsensya akong paslangan ka. Baka mabulunin pa ako kapag kinain kita. Ibalik na lang kita sa kulungan. Muling binuksan ni Yumi ang kulungan at ibinalik ang itim na manok. Muli siyang naghanap ng iba pang malulusog na manok. Pero napansin niya na halos naging malungkot ang mukha ng mga inahing manok. Napakamot na lamang siya tuloy sa kanyang ulo. Ano ba yan? Bakit ang lungkot niyong lahat? Nagdadrama ba kayo para hindi ko kayo makatay? Nahirapan si Yumi na mamili ng kakatayin niyang manok. Lumipat siya sa ibang kulungan at natanaw niya ang mga tandang na manok na tila ba masisigla. Ang ganda ng modo ng mga tandang na manok Siguro, alam nila na inahing manok ang gusto naming ulamin. Kumunot ang noo ni Yumi dahil halos lahat ng mga inahing manok ay malungkot tingnan. Naging marupok ang puso niya. Naawa siya sa mga ito kaya umalis na lamang siya at bumalik sa loob ng kanilang bahay. Oh, bakit wala kang dalang manok? Kanina pa kumukulo ang tubig sa kaldero. Nasaan ang inuutos ko sa'yo? Wala po akong napili Ate Mara. Paano ba naman kasi? Ang lungkot ng mga inahing manok natin. Kawawa naman kung kakatayin ko sila. At talaga nagpapadala ka sa emosyon mo? Paano tayo magkakaulam nito kung naawa ka sa mga manok? Naku naman Yumi.
Nagpapatalo ka na naman sa mga manok. Konting drama lang nila, naaawa ka na kaagad. Kawawa nga po talaga sila ate. Pagdating sa ulam, hindi na uso ang awa-awa, Yumi ha. Tibayin mo ang loob mo kung gusto mong kumatay ng masarap na ulam. Sige na, bumalik ka sa manukan. Huwag kang magpapakita sa akin hanggat wala kang dalang manok. Napilitang bumalik si Yumi sa kulungan ng mga manok at muling hinanap ang malusog na inahing manok. Bahala na, kakatayin ko na itong itim na manok. Nilakasan niya ang kanyang loob at muling binuksan ang kulungan. Sa ikalawang pagkakataon, hinuli niya ang itim na manok at dinala ito sa gilid ng balon upang doon katayin. Pasensya ka na inahing manok, kailangan kitang katayin dahil wala na kaming ulam ni ate. Oras na para magpaalam ka na sa mundo. Salamat nga pala sa mga itlog na bigay mo. Humugot ng lakas ng loob si Mara bago ginilitan ng leeg ang manok. Inilagay niya sa baon ng niyog ang dugo nito. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang kumakatay ng manok. Ang hirap kapag mabait ka. Kumati lang ako ng manok pero pakiramdam ko, kriminal na ako. Hindi nagtagal, tuluyan na ring nawala ng hininga ang manok. Iniwan niya muna ito sa gilid ng balon at bumalik siya sa kanilang kusina. Sumalubong na naman sa kanya ang nanlilisik na mga mata ni Mara. Oh, di ba? Ang sabi ko sa'yo, huwag kang babalik dito hanggat wala kang dalang manok. Sandali lang, kalma ka lang po ate. Mahina po ang kalaban. Nakapili na po ako sa mga inayang manok. Kinatay ko na nga. Pumasok lang ako rito dahil kukuha ko ng mainit na tubig. Doon ko naalisin sa tabi ng balon ng mga balahibo niya. Mabuti naman at hindi mo pinairal ang pagiging anghel mo. Ibig sabihin, demonyo na po ako ate. Tumawa lamang si Mara. Samantalang si Yumi naman inakukonsensya na sa ginawa niyang pagkatay sa inahing manok. Hindi nagtagal, kumuha na siya ng mainit na tubig. Inilagay niya ito sa malaking tabo at muling binagtas ang daan palapit sa balon. Teka, bakit nawawala ang uli ng manok? Hindi ko pa naman yan pinutol ah. Sino magnanakaw kaya ang dumagit ng uli ng manok? Labis ang pagtataka ni Yumi ng sandali na yon. Nagulat din siya nang tingnan niya ang bao. Wala na ang dugo ng manok. Mas lalo tuloy siya na naguluhan. Pati ba naman dugo? Wala na rito sa bao? Naku, baka hinigop na ng masamang espiritu. Iginala ni Yumi ang kanyang tingin sa paligid upang tingnan kung may mga hayop ba na posibleng kumain ng ulo at humigop ng dugo. Isang batang babae ang nakita niyang nakaupo sa damuhan, duguan ng palibot ng mga labi nito at tila mayroong karne na nilalantakan. Hindi pamilyar kay Yumi ang mukha ng bata, ngunit naisip niya na baka ito ang nangialam sa kanyang manok. Humakbang siya palapit sa kinaroroonan ng bata upang sana ay magtanong. Ay bata, ano yung kinakain mo? Bakit ka nandito? O mong sabihin ikaw ang salarin sa pagwala ng uli ng manok? Pasensya na. Nagugutom na kasi ako eh. Ibig sabihin, ikaw nga kumuha. Oo, kumakalam na kasi ang tiyan ko. Wala akong manip na pagkain dahil umuulan pa. Kaya nang makita ko ang manok, kinuha ko ang uli niya para kainin. Inigop ko rin ang dugo sa bao dahil nauuhaw ako. Nagulat si Yumi sa winika ng bata. Makikita sa mukha ng bata na halos magkasing edad lamang silang dalawa. Pinagmasdan niya ang bata mula ulo hanggang paa. Napansin niyang basang-basa na ang suot nitong damit at mukhang nilalamig na. Sarap din ito sa ulo ng manok. Napangiwi na lamang si Yumi habang tinitingnan niya kung paano nilalantakan ng bata ang dugo ang ulo ng manok na para bang hindi man lang ito nandidire. Anong pangalan mo? At saan ka galing? Ako si Rita, malayo pa ang pinanggalingan ko, sa tuktok pa ng bundok. Ako naman si Yumi, matanong ko lang, hindi ka ba nandidiri sa ilaw na ulo ng manok? Duguan pa kasi ang kanina, pero kinain mo na. Umiling ang batang si Rita at muling kinagat ang natirang bahagi ng ulo ng manok. Masarap ito Yumi, paborito ko to. Parang ang lansi naman yan Rita. Grabe, pati dugo ng manok ay nigop mo rin. May tubig naman dito sa balo namin. Bakit hindi mo naisipang uminom kung gayang nauuhaw ka? Mas gusto ko ang dugo Yumi. Wala kasing lasa ang tubig eh. Hindi kagaya ng dugo na nakakawala ng uhaw. Baka gusto mong kumain ng bibingka? Bibigyan kita. Masarap yun at siguradong mabubusog ka. Ag na Yumi, sapat na sa akin ang ulo ng manok. Habang nag-uusap silang dalawa, napansin ni Yumi na tila pa simpleng nagmamasid si Rita sa paligid. Wari ba na mayroon itong hinahanap? Bakit parang ang likot ng mga mata mo? May hinahanap ka ba Rita?
Kita sa mukha ni Rita na nabigla siya sa tanong ni Yumi. Kaya naman ay ngumiti siya na tila ba isang inosenteng bata. Wala naman, aalis na pala ka Yumi. Baka lumakas pa ulit ang ulan. Sige, mag-iingat ka Rita. Lumisa na si Rita at naiwang nakaawang ang labi ni Yumi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Kakaiba rin ang bata na yun ah. Pati hilo na ulo ng manok, kinain niya. Kakadiri naman, ang tibay din ang sikmura niya ah. Daig niya pa ang kapitbahay naming matakaw. Mabuti na lang at hindi niya dinagit ang buong manok. Naku, mapapagalitan ko talaga siya ng wala sa oras. Binuhusan na niya ng mainit na tubig ang katawan ng kinatay niyang manok at mabilis na inalis ang mga balahibo nito. Pagkatapos na itong linisin, hiniwa-hiwa na niya ang karne ng manok at inilagay sa tabo. Wala kasi siyang dalang maliit na palanggana, kaya sa tabo niya na lamang yun inilagay. Ang lasig naman ang karne ng inahing manok. Tiyak na mabubusog na naman ako. Pumasok na siya sa kusina at ibinigay kay Mara ang karne ng manok. Masaya si Yumi sapagkat makakapagpahinga na siya. Ngunit nagkamali siya ng akala. Aba, huwag ka munang papasok ng silid Yumi. Walang magpapahinga hanggat hindi pa tayo nakakakain. Pumunta ka muna sa taniman at kumuha ng 2 papaya para masarap ang ating tinolang manok. Akala ko naman itapos na ang laban. Hindi pa pala. Sige po, pupunta na po ako ng taniman ate. Dali-daling naglakad si Yumi patungo sa kanilang taniman. Matagumpay siyang nakakuha ng 2 hilaw na papaya. Hindi nagtagal ay naluto na rin ang kanilang tinola at sinimulan na nila ang masarap na tanghalian. Isang araw, habang nagwawali si Yumi sa labas ng kanilang bakuran, natanaw niya ang isang batang babae na nakasuot ng puting damit. Kahit nakatalikod ito, ay pamilyar pa rin yun sa kanya. Parang si Rita yun ah. Ano kang ginagawa niya sa manuka namin? Bakit pasilip-silip siya? Tumigil siya sa pagwawalis at tumakbang palapit sa kanilang manukan. Nakumpirma niyang si Rita nga ang bata na nakatayo. Ay Rita, napasyal ka na naman dito ah. Mukhang ganina ka papasilip-silip sa mga alaga naming manok. May bala ka bang bumili? Nagulat si Rita sa biglang paglapit ni Yumi. Makikita sa kanyang mukha na tila ba bigla siyang kinabahan. Wala naman Yumi. Wala akong balak bumili. Wala naman kasi akong pera. Napasilip lang ako dahil humanga ako sa rami ng mga manok nyo. Ganun ba? Pero bakit kinapadpad ulit dito? May nais ka ba na puntahan? Sa katunayan, ikaw ang sadya ko Yumi. Mukhang mabait ka naman kasi at alam ko na matutulungan mo ako. Tama ka, mabait talaga akong bata. Hindi ako nangangagat. Ano nga palang problema mo Rita? Pinalayas na kasi ako sa bahay Yumi. Papaslangan daw nila ako kapag uuwi ako roon. At ngayon, wala akong matutulayan. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Baka betting dito na lang muna ako tumira sa bahay nyo. Malungkot ang mukha ni Rita, nawari bang nagsusumamo. Samantalang nag-aalinlangan naman si Yumi kung ano ang dapat niyang isagot. Hindi niya alam kung dapat niya bang pagbigyan ang hiling ni Rita. Gayong bago pa lamang sila na magkakilala. Kawawa ka naman pala Rita. Ang hirap ng sitwasyon mo. Pero pasensya na ha. Mukhang hindi kita matutulungan dahil magagalit si ate. Mas mabangas pa kasi sa liyo ng ate Mara ko. Mas lalo naman na naging kawawa ang mukha ni Rita hanggang sa tuluyan na nga na pumatak ang mga luha nito. Maawa ka naman sa akin Yumi. Ikaw na lang ang alam ko makakatulong sa akin. Paano na ako kapag wala akong matutulugan? Sige, dito ko na lang muna sa bahay. Ako na ang bahala na magpaliwanag kay ate. Kuminang ang mga mata ni Rita matapos pumayag si Yumi. Kaagad niyang pinunasan ang kanyang mga luha at saka ngumiti. Talaga ba Yumi? Payag ka na? Rita, baka ano pang mangyari sa'yo kapag hindi kita tutulungan. Pero ngayon pa lang, sasabihin ko na sa'yo Rita, may pagkasuplada ang ate ko Kaya pagpasensyaan mo na kung may masabi siyang masasamang salita. Parang Armalite kasi minsan ang bunganga nun. Ayos lang yun sa akin Yumi. Ang mahalaga ay mayroon akong matutulayan. Alika na Rita, sumunod ka sa akin. Ipapakilala kita kay Ate Mara. Gumuhit ang matamis ng ngiti sa labi ng bata. Tuwang-tuwa siya sa kabaitan ni Yumi. Sumunod siya rito at pagkarating nila sa pintuan, sinalubong sila ni Mara. Nanlilisik ang mga mata nito at nakataas ang kilay. Na para bang hindi nito nagustuhan si Rita. Sino yung kasama mo Yumi? Kung sino-sino na naman ang dinadala mo sa bahay natin. Kalma lang kayo ate, si Rita po ito, bagong kakilala ko. At syempre, magiging kaibigan ko na rin. Saan mo ba yung nakilala? Mukhang kakaiba siyang tumingin
Napadpad lang po siya sa lugar natin, ate. Ang sabi niya sa akin, pinalayas na po siya ng mga magulang niya. Wala daw siyang matutulayan. Dito na lang muna siya titira sa atin. Malaki naman itong bahay natin. Mas lalong naging mabangis ang mukha ni Mara na para bang kontrabida sa isang palabas. Tiningnan niya si Rita mula ulo hanggang paa at muling tumaas ang isa niyang kilay. Hindi natin lubusang kilala ang batang yan, Yumi. Ni hindi nga natin alam ang pinanggalingan niyan eh. Ang mabuti pa, paalisin mo na lang siya. Mabait naman po si Rita. Maawa naman tayo sa kanya, ate. Kung wala siyang matutulugan, baka mapahamak lang siya sa labas. Magdaragdag ka pa talaga ng pala mo ni Yumi. Paalisin mo ng batang yan. Hindi ba yan puno ng tirahan natin? Masakit ang tingin na pinukol ni Mara kay Rita. Gayunpaman, nananatiling mapagpakumbaba ang bata. Lumapit siya kay Mara at marahan na nakiusap. Huwag niyo naman akong ipagtaboyan, ate. Mabait po akong bata. Tutulong din po ako sa mga gawaing bahay kapag tinanggap niyo na ako sa pamamahay niyo. Ayan, kay Rita na po mismo nang galing na isa siyang mabait na bata. Sige na kasi, ate, pagbigyan mo na siya kapag dito na siya nakatira. Eh di, may katuwang na po ako sa pagbebenta ng bibingka at pagpapatukan ng mga manok. Naisip ni Mara na mukhang may punto naman si Yumi. Marami kasing gawain sa loob ng kanilang bahay at kailangan nila ng isa pang katuwang. Nag-isip siya ng maigi hanggang sa napagpasyahan niya na tanggapin na lamang si Rita sa kanilang pamamahay. Sige, dito ka na lang muna sa amin, Rita. Basta magpakasipag ka ha. Ayoko sa mga tamad at malilikot ang kamay. Maraming salamat po sa pagtanggap sa akin, ate. Ako, magiging masipag po ako. Hindi ko po kayo pipikuin. Labis ang tuwa ni Yumi dahil sa wakas pumayag din ng ate niya. Pinatuloy nila si Rita sa loob ng kanilang tahanan kahit hindi nila ito na lubusang kakilala. Umaasa sila na mabait at mapagkakatiwalaan si Rita. Nakakatuwa naman, may kasama na ako sa pagbebenta ng bibingka. Hindi na ako masyadong mahihirapan. Alika Rita, sumama ka sa akin sa kwarto. Sige Yumi. Pagkapasok nila, agad na pinaupo ni Yumi si Rita sa kanyang kama. Naghanap siya ng mga damit para ibigay sa bata. Marami kasi siyang mga damit na matagal na niyang hindi ginagamit. Habang hinahalungkat ni Yumi ang kanilang damitan, nagulat siya nang biglang nagreklamo si Rita habang nakatakip ito ng kanyang ilong na tila ba nababahuan. Ano ba tong kwarto may Yumi? May bawang? Masyadong masakit sa pang-amoy. Kitang-kita ni Yumi ang reaksyon ni Rita na tila hindi ito komportable sa amoy ng bawang. Pasensya ka na, naglalagay kasi ako ng bawang sa gilid ng bintana dahil pangontra daw ito sa mga aswang sabi ng lola ko nang nabubuhay pa siya. Kayo ba? Di ba kayo naglalagay ng bawang? Hindi kasi ako sanay sa amoy ng bawang, Rita. Masyado kasing matapang eh. Baka pwedeng alisin mo na lang ang mga bawang sa gilid ng bintana. Mukhang magkakasakit ako eh. Nagtaka si Yumi kung bakit ayaw na Rita sa amoy ng bawang. Gayunpaman, inintindi niya na lamang ito. Inisip niya na baka ayaw talaga ng kanyang sikmura sa amoy ng bawang. Sige Rita, ililipat ko na lang ang mga bawang. Dadaling ko na lang ito sa kwarto ni ate. Nakahinga ng maluwag si Rita. Matapos kunin ni Yumi ang mga bawang sa gilid ng bintana. Ipinagpatuloy naman ni Yumi ang paghahalungkat sa kanyang damitan at pinapili niya si Rita ng mga damit na gusto nitong isuot. Kinabukasan, maagang nagising si Yumi at Rita upang magtinda ng mga bibingka. 2 basket ang kanilang dala. Isa para kay Yumi at isa naman para kay Rita. Maraming bibingka ang niluto ni Mara dahil mayroon ng katuwang si Yumi sa paglalako. Bibingka kayo riyan? Bili na po kayo ng masarap na bibingka. Umaga pa lang pero umaalingaw na ang sigaw ni Yumi at Rita. Hangad nilang maubos ang kanilang bibingka sa lalong madaling panahon. Alika Rita, banda tayo sa bahay ni Aling Mengay. Suki ko kasi yun eh. Ganun ba? Sige, tara na. Mabilis nilang binagtas ang daan patungo sa bahay ni Aling Mengay. Narat na nila itong nagkakape sa terasa. Tamang-tama, nagkakape si Aling Mengay. Maipapares na naman siya sa kape niya. Ngumiti si Aling Mengay nang makita nila si Yumi. May nakahanda na ring pera sa tabi nito. Mabuti naman at nandito ka na, Yumi. Kanina ko pa hinihintay ang bibingka mo eh. Masarap kasing ipares sa kape yan. Pasensya na Aling Mengay, medyo natagalan kami dahil maraming bumili sa unahan. Ilang peraso nga po pala ang bibilhin nyo. Bigyan mo ako ng 10 peraso. Sige po, sandali lang. Habang abala si Yumi sa paggawa ng bibingka, dumako ang tingin ni Mengay kay Rita.
Tahimik lamang ito habang nakatayo. Nakaramdam ng kakaiba si Aling Mengay habang nakaharap siya sa batang kasama ni Yuming si Rita. Sino naman yung kasama mo, Yumi? Ngayon ko lang siya nakita dito ah. Si Rita po pala kaibigan ko. Siya na ang magiging kasama ko sa paglalako ng bibingka. Parang may kakaiba sa batang yan. Hindi ko gusto ang paraan ng pagtingin niya. Kulang na lang kainin niya ako ng buhay. Ganyan talagang tumingin si Rita Aling Mengay. Huwag po kayo mag-alala. Mabait yan. Mabait ba talaga? Ang sakit niyang tumingin eh. Ewan ko ba kung may tinatago siyang hinanakit sa akin. Tahimik lamang si Rita. Hindi niya pinansin si Aling Mengay. Ngunit totoong masakit ang tingin na ipinukul niya sa babae. Hindi naman nagtagal ay umalis na din sila ni Yumi. Malapit nang maubos ang tinda nating bibingka, Rita. Diyak na matutuwa na naman si Ate Mara. Tuwang-tuwa si Yumi habang naglalakad. Samantalang si Rita naman ay tahimik lamang. Patingin-tingin siya sa bahay ni Aling Mengay na para bang kinakabisado niya ang mga daanan. Ayos ka lang ba, Rita? Mukhang hindi ka yata mapakali. Nasaktan ka ba sa sinabi ni Aling Mengay? Naku, pagpasensyahan mo ng suki natin. Sadyang masakit talaga magsalita ang babaeng yun. Ayos lang, Yumi. Pwede ko naman kasing totohanin ang sinabi niya. Mabilis naman akong kausap. Kumunot ang noo ni Yumi. Naguguluhan siya sa winika ni Rita. Nang tingnan niya ang mukha nito, nakita niyang seryoso ito at wari ba na hindi nagbibiro. Ano ibig mong sabihin, Rita? Huwag mo nang isipin yan, Yumi. Tara, bilisan natin ang paglalakad para maubos ka agad ang mga bibingka. Matagumpay nilang naibenta ang lahat ng kanilang bibingka. Tuwang-tuwa silang umuwi ng bahay at ibinalita ito kay Mara. Salamat at naubos ang ating bibingka. May pambili na naman tayo ng bigas. Ang lakas niyo palang maglako. Siyempre, dalawa kami ni Rita ang nagsisigaw sa daan, ate. Sa lakas ng aming sigaw, abay pati bingi, nagigising ang tiwa. Napangiti na lamang si Mara sa winika ni Yumi. Abot nga ang kanyang ngiti matapos nang tanggapin ang pera na kinita nila mula sa negosyo nilang bibingka. Bango tingay ni Ate Mara, makapangyarihan talaga ang salapi. Bigla ka nalang pinapasaya kapag nahawakan mo na. Syempre naman, pera na to eh. Mapapangiti ka talaga ng wala sa oras, lalo na kapag katulad nitong malaking halaga. Kinabukasan, muli na namang nagluto ng bibingka si Mara. Maagang nagising si Yumi at nagpatuka muna ng mga manok. Samantalang si Rita naman ay mahimbing pa din ng tulog. Ang sarap ng tulog ni Rita, hindi man lang siya nabulabog sa ingin ng mga manok. Matapos siya magpatuka ng manok, muli siyang bumalik sa kanyang silid at ginising si Rita. Paulit-ulit nang niyugyug ang balikat nito hanggang sa nagising na din ito. Umaga na, Rita, kumain na tayo dahil maglalako pa tayo ng bibingka. Tahimik lamang si Rita, walang imik, walang ganang bumangon. Nakatitig siya sa kisame na wari bang malalim ang iniisip. Ang kanyang mga paa ay may mantsa ng putik na para bang naglakad sa marumit pasikot-sikot na daan. Sa ibaba ng kanyang damit ay makikita ang pulang mantsa na hindi mawari kung ito ba ay dugo o pintura. Ano nangyari sa'yo, Rita? Bakit maputik ang mga paa mo at may parang dugo sa damit mo? Wala yan, Yumi. Hindi kasi ako nagugus ng paabagay na tulog. Alam mo naman, pumunta tayo kahapon sa taniman. Medyo maputik ang daan kasi umuulan. Tumango si Yumi, ngunit may pagtataka sa sulok ng kanyang isipan. Muli niyang naalala ang ginawa nila kahapon. Totoong pumunta sila sa taniman, ngunit hindi naman masyadong malakas ang ulan at hindi rin maputik ang daanan. Gayunpaman, binaliwala niya na lamang ito dahil nagmamadali siya sapagkat maglalako pa siya ng mga bibingka. Bangon na, Rita. Tirik na ang araw. Kanina pa naghihintay sa atin si Ate Mara. Mamaya, magagalit na naman yan kapag hindi pa tayo nakaalis. Napakamot na lamang ng ulo si Rita. Hindi siya diretsang tumingin sa mga mata ni Yumi, ngunit halata sa kanyang mukha na naiirita siya. Ikaw na lang maglako, Yumi. Tinatamad kasi ako eh. Pagod pa ang katawan ko, gusto ko pang matulog. Ganun ba? Sige, Rita, mauna na akong kakain. Mabilis na tinungo ni Yumi ang daan patungo ng kusina. Agad siyang kumuha ng ulam at pagkain para sa kanyang umagahan. Oh, ba't mag-isa ka lang dito, Yumi? Nasaan si Rita? Nasa kwarto pa siya, ate. Hindi raw siya sasama sa paglalako ng bibingka dahil pagod raw ang katawan niya at inaantok pa siya. Oo ah, magpapahinga pala muna ang prinsesa. Paano to? Ang dami ng niluto kong bibingka. Kaya mo bang dalhin lahat ng to? Di sasamahan mo po ako para hindi ako mahirapan. Total maskulado ka naman eh. Dinadamay mo pa talaga ako, Yumi.
Alam mo namang wala akong talento sa paglalako. Baka mainip lang ako kapag walang bibili. Sabagay, mainitin kasi ang ulo mo ate. Parang araw-araw ka may regla, kaya siguro wala kang nobyo dahil tinatarahin mo ang mga lalaki. Naalala ko dati, pumunta dito si Kuya Calvin, tinarahin mo ka agad siya. Akala mo siguro liligawan ka niya no? Humingi lang naman siya ng malunggay. Napangisi si Mara sa sinabi ni Yumi. Halata naman na inaasar siya nito. Naku, nakakarami ka na ha? Bilis-bilisan mo ang pagmuyan ng pagkain. Baka mapanis sa mga bibingka. Hindi nagtagal, nakaalis na din si Yumi. Mag-isa lamang siyang naglako ng bibingka. Nahirapan siyang maglakad sapagkat masyadong mabigat ang basket ng bibingka. Naparami kasi ang luto ng ate niya. Ang hirap namang maging isang negosyante. Ang bigat na nga ng daladala ko. Ang layo pa ng lalakarin. Kung may nobyo lang ako, di may tagapasin sana ako ng bibingka. Pero bawal pa pala ako magnobyo dahil may gatis pa ako sa lapi. Natawa na lamang si Yumi sa kanyang kapilyahan. Inaaliw niya lang ang kanyang sarili para mabawasan ang pagod at hirap. Maya-maya ay nakarating din siya sa kabahayan. Muli na naman siyang sumigaw na para bang nagbibigay ng anunsyo. Mga kababayan, gising kayo at bumili na ng bibingka. Masarap na, mura pa, bili na po kayo mga suki. Sa paulit-ulit na sigaw ni Yumi, biglang bumukas sa mga bintana at sumilip ang kanyang mga suki. Pumaskil ang ngiti sa kanyang labi. Makapangyarihan talaga ang boses ko. Ayun, nagising na kaagad ang mga butike. Mga suki. Talaga namang inaabangan nila ang masarap kong bibingka. Kayo lang nila malalasap ang malinamnam na bibingka. Laking pasasalamat ni Yumi sapagkat maraming bumili ng kanyang bibingka. Nakahinga na siya ng maluwag. Salamat. Sa wakas, nabawasan din ang bigat ng dinadala ko. Dumiretso na siya sa bahay ni Aling Mengay. Ang paborito niyang suki na walang sawang bumibili ng kanyang mga paninda. Sigurado ako na nagkakape na naman siya ngayong umaga abang inaabangan ng mainit kong bibingka. Abatengan na naman ang ngiti ng babae na yun kapag nakita niya ako naglalakad palapit sa kanya. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa nakarating siya sa tapat ng bahay ni Aling Mengay. Bumungad sa kanya ang mga nagkukumpulang tao na tila nagkakagulo. Mayroon ding umiiyak habang sinasambit ang pangalan ng babae. Nagtaka si Yumi kung ano nga ba talaga ang nangyayari. Agaw pansin sa kanya ang boses ng isang umiiyak na babae. Nanay Mengay, bakit mo naman kami iniwan? Ang daya-daya mo naman ay. Sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang sumikip ang dibdib ni Yumi. Naramdaman niya na mayroong masamang nangyari sa babae. Dahan-dahan siyang naglakad palapit sa terasa kung saan ay naroong nakatipon ng mga tao. Namatay na nga sila? Nagbebenta ka ba ng bibingka? Bigyan mo naman sila ng oras para magluksa. Nagulat si Yumi nang sigawan siya ng isang babae. Masakit ang tingin nito sa kanya. Kapitbahay ni Aling Mengay ang babae na yon. Kalma lang po kayo. Hindi po pagbebenta ang pakay ko rito. Gusto ko lang po nakamustahin po si Aling Mengay. Anong kakamustahin? Ipatay na nga siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Yumi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Seryoso po ba kayo? Wala na ang suki ko? Kung ayaw mong maniwala, silipin mo ang bangkay niya nang malaman mong hindi ako nagsisinungaling. Hindi ko naman po sinabing sinungaling kayo. Nabigla lang po ang puso ko. Parang imposible naman kasing wala na si Aling Mengay. Gayong malusog pa naman ang pangangatawan niya. Aswang yata ang pumaslang. Naku, nag-ahasik na naman ang lagim ang mga kampo ng demonyo. Sumilip nga si Yumi sa bangkay ni Aling Mengay. Halos mapasuka siya sa kanyang nakita. Si Aling Mengay, duguan ng katawan, may kagat sa leeg, may kalmot sa dibdib at wakwak ang tiyan. Halos hindi na rin makilala ang babae dahil sa rami ng mga sugat nito sa mukha. Tila ba, galit na galit ang pumaslang sa kanya. Kawawa naman si Aling Mengay. Bakit kaya ganito ang kanyang sinapit? Isang matandang babae ang bigla na lamang nagsalita. Aswang ang pumaslang kay Maring Mengay. Hindi gawa ng tawang ganitong karumal-dumal na krimen. Tingnan niyo naman ang mga kalmot at kagat sa leeg niya. Ganyan na ganyan umatake ang mga aswang. Ibig sabihin, may aswang ni dito sa baryo natin? Nagbabalik na naman yata ang mga halimaw. 3 taon na rin ang nakalipas. Mula na naging tahimik ang baryo na to. Baka nagsisimula na naman sa pambibiktima ang mga aswang na hayok sa laman at dugo ng tao. Kinalabutan ng lahat dahil sa winika ng matanda, lalo na ang mga kababaihan. Nakakatakot naman. Buntis pa naman ako ngayon. Sana hindi makapasok ang aswang sa bahay namin. Mula ngayon, mag-iingat na tayo.
Sara nyo na maigi ang mga pinto at bintana kapag sasapit na ang dilim. Naalarma naman si Yumi sa kanyang naulinigan. Nakaramdam siya ng takot. Naisip niya na baka aswang nga ang pumaslang kay Aling Mengay. Naku, ang mga bebengka, kailangan na mailako ko lahat bago sasapit ang dilim. Delikado pa naman ang daanan namin. Kawawa naman ako kung aabangan ako ng aswang sa daan. Mabilis na kumilos si Yumi. Nilisan niya ang bahay ni Aling Mengay at pinagpatuloy ang paglalako. Sa kapatihang palad naman, naubos lahat ng kanyang bibingka. Tanghaling tapat na nang binigtas niya ang mahabang daan pauwi sa kanilang tahanan. Nanginginig pa siya habang naglalakad. Hindi maburo sa kanyang isip ang karumal-dumal na sinapit ni Aling Mengay. Sa gitna ng kanyang paglalakad, nakarinig siya ng kaluskos mula sa masukal na bahagi ng daan. Walang kabahay-bahay sa lugar na yon, kaya ganoon na lamang ang kaba na nadarama ng bata. Ano ba yan? Nagpaparamdam na naman yata ang mga nilalang ng dilim. Sana, hangin lang yan o di kaya ay mga punong kahoy. Habang tumatagal, ay mas lalong lumalakas ang kaluskos na parabang sinasadya nitong takutin siya. Nanginig ang mga tuhod ni Yumi. Kinuha niya ang isang matibay na patpat at hinawakan ito ng maigi. Subukan lang talaga ng aswang na magpakita sa akin. Papaluin ko talaga ang pangit niyang mukha. Iginala niya ang kanyang mga tingin sa paligid at natanaw niya ang isang tumpok ng mga kahoy na panggatong. May nangangahay pa rito? Wala namang tao sa paligid. Dumapo ang kanyang tingin sa malaking puno ng mangga at nakita niyang isang mahabang sako na naglalakad palapit sa kanya. Namutla si Yumi sa kanyang nasilayan. Napaatras siya at ang kanyang mga tuhod ay lalong nanginig. Sako na naglalakad? Pambira, wala namang mga paang sako Kung hindi yan engkanto, baka multo aswang. Habang lumalapit sa kanya ang sako, mas lalo lamang siyang napapaatras hanggang sa hindi niya namalayang naapakan niya na pala ang tae ng kalabaw. Ano ba to? Ang malas naman ng araw ko. Nakaapak pa ng tae ng kalabaw. Hindi ko pa naman kaarawan para sorpresahin ng itim na cake. Biglang huminto ang sako, kaya naman ay huminto din si Yumi. Ngunit nakahanda na siyang umatake kung sakali na may magpakita sa kanya na masamang nilalang. Ang sino ka mang halimaw ka? Subukan mong lumapit sa akin. Babatayin talaga kita ng tae ng kalabaw. O mang subukan ng isang Yumi. Malalasap mo talagang mabaong tae ng kalabaw na to. Handa na siyang damputin ang tae ng kalabaw kung sakaling sasalakayan siya ng halimaw. Ngunit biglang tumawa ang nasa loob ng sako at namalayan niyang si Rita pala ang nasa loob nito. Halos hindi na makahinga si Rita dahil sa sobrang katatawa. Loka-loka ka talaga, Rita. Akala ko ay aswang. Ikaw lang naman pala yan. Ano na naman bang pumasok sa kokote mo at naisipan mo na takutin ako? Inutusan kasi ako ng ate mo na mangahoy. Pauwi na sana ako, pero nakita kita naglalakad. Naisipan kong pagtripan ka, kaya dali-dali ako nagtago sa puno ng mangga at ipinasok ang katawan ko sa sako para hindi mo ako makilala. Angas din ang trip mo Nagawa mo akong takutin, parang nahimatay na ako kanina sa sobrang takot. Tapos malaman-laman kung ikaw lang naman pala ang nasa loob ng sako. Ang sarap mong hampasin ng basket. Aba naman. Takot ka pala sa aswang Paano kapag totoong aswang Yumi? Kung ano-ano na naman ang pumapasok sa isip mo, Rita. Dahil naman na nga ang mga kahoy mo at uuwi na tayo. Sige, sandali lang. Ipapasok ko muna sa sako ang mga naipon kong kahoy. Mabilis na tumakbo si Rita sa kinaroroonan ng mga nakatumpok na kahoy at ipinasok niya ito sa loob ng sako at agad na binuhat. May kabigatan ng mga kahoy na yon, ngunit hindi man lang siya nahirapan sa pagpasan. Ang dami naman ng mga kahoy mo, Rita. Ibaba mo muna at hatiin nating dalawa para hindi masyadong mabigat. Wag na, hindi naman ako mahinang nilalang. Ang gaan-gaan lang ng mga kahoy na Yumi. Humanga si Yumi kay Rita. Napansin niya na parang hindi pangkaraniwan ang lakas nito. Tila ba sanay na siyang magpasa ng mga mabibigat na bagay. Hindi na lamang nagpumilit pa si Yumi sapagkat nakita niya na hindi naman nahihirapan si Rita. Sa gitna ng kanilang paglalakbay, sumagay sa alaala ni Yumi ang nangyari kay Aling Mengay. Rita, naalala mo ba si Aling Mengay? Yung suki ko sa mga bibingka? Bakit? Anong meron sa babae na yun? Naku, kawawa siya, Rita. Patay na siya ngayon. Sabi ng mga tao, inatake raw ng aswang. Akalain mo yun? Ang dama niyang kalmot at kagat sa leeg. Tapos grabe ang ginawa sa tiyan niya. Wala na ang mga atay at pituka. Kawawa talaga siya, Rita.
Hindi man lang nagulat si Rita sa kwento ni Yumi na para bang alam na niya ang nangyari kay Aling Mengay. Wala ring mababakas na awa sa kanyang mga mata. Hindi naman kawawa. Yan ang napapala ng mga taong salbahe. Nagtaka si Yumi sa mga naging tugon ni Rita. Hindi niya inaasahan na gano'n ang sasabihin nito sa kabila ng nangyari kay Aling Mengay. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, Rita. Namatay na nga ang tao. Baka karma na rin yan sa kanya dahil ang sakit na magsalita kahapon. Ang tanda-tanda na niya pero hindi niya pa rin iniingatan ang mga salitang nasasabi niya. Ang bunganga natin, Rita. Huwag na magsalita ng ganyan. Masama yan. Ang mabuti pa, bilisan na lang natin ang paglalakad. Isang umaga, habang mahimbing na natutulog si Yumi, bigla siyang nagising dahil sa ingin na nagmumula sa bunganga ng kanyang ate Mara. Hinahampas pa siya nito ng unan, kaya naman inagising talaga ang kanyang buong diwa. Ang aga-aga, isusumigaw ka na naman, ate. Naudlot tuloy ang panaginip ko. Bumangon ka, Yumi. Ang mga manok natin. Konti na lang ang natira. Alerto naman na bumangon si Yumi nang marinig niya ang sigaw ng kanyang ate. Talaga ba, ate? Oo nga. Halika nga rito sa manukan. Tinan mo ang mga manok natin. Hinila siya ni Mara palabas ng silid kahit hindi pa siya nakakapaghilamos. Maging ang kanyang buhok ay gulong-gulo pa at may muta pa siya sa kanyang mga mata. Putak na ng putak ang ate niya hanggang sa makarating na nga sila ng manukan. O ayan, tingnan mo. Halos bilang na lang sa daliri ang mga natirang manok. Sabihin mo nga sa akin, may kinalaman ka ba sa pagkawala ng mga manok, Yumi? Bakit ako? Wala akong kinalaman dyan, ate. Imposible namang mawawala yun ng walang kumuha. Baka naman palihim mong ibinibenta sa bayan. Hindi po, ate, Baka mapagkamalan pa nila ako na isa akong sapungero. Napakamot ng ulo si Mara. Gulong-gulo na ang kanyang isip. Hindi niya maikalma ang kanyang sarili dahil sa pagkawala ng kanilang mga manok. Halos 20 manok ang nawala sa kanila. Bakit ba ganito ang nangyari? Gulong-gulo na ang isip ko, Yumi. Sayang lang ang ginagastos ko sa pagkain ng mga manok kung nanakawin lang naman pala sila. Pero ate, nakita ko po si Mang Wilberto nung nakaraang linggo. Pasilip-silip po siya sa manukan natin. Hindi ko alam kung anong pakay niya. Nanlisik naman ang mga mata ni Mara. Umaapoy siya sa galit ng sandaling yon. Hindi niya matanggap ang nangyari sa alaga nilang mga manok. Si Mang Wilberto? Aba, magnanakaw yata ang sabungerong yun ah. Tara Yumi, samahan mo ako. Susugurin natin ang matandang yon. Pwersahan niyang hinila ang kamay ni Yumi, ngunit nagpumiglas ang bata. Huwag po, ate. Hindi tayo pwedeng susugod dahil wala naman tayong sapat na ebidensya. Baka mapahiya lang po tayo. Bakit naman tayo mapapahiya? Mas kakahiya ang mga magnanakaw. Mga hindi marunong lumaban ng patas. Halika, samahan mo ako. Mananagot kung sino mang nagnakaw ng manok natin. Walang nagawa si Yumi, kundi ang sumama na lamang sa ate niya. Habang naglalakad sila, natanaw niya si Rita na sumisilip sa bintana at tila inaalam nito ang nangyayari sa labas. Kagigising lamang ni Rita ng sandali na yon. Hindi na muna ito pinansin ni Yumi dahil nakafocus siya sa kanilang problema. Nasa tapat pa lamang sila ng bahay ni Mang Wilberto, ngunit nagsusumigaw na si Mara. Mang Wilberto, lumabas ka nga riyan. Magpakita ka sa akin. Ate, inaan mo lang po ang boses mo. Kausapin mo po siya ng mahinahon. Hindi uso sa akin na magbait-baitan pagdating sa mga magnanakaw, Yumi. Hindi na madadaan sa masinsinang usapan itong galit ko. Ilang minuto na silang nakatayo sa labas, subalit hindi pa rin lumalabas si Mang Wilberto. Mas lalong nagalit si Mara, dinampot niya ang maliliit na bunga ng mangga na nakakalat sa lupa at pinagbabato niya ang bahay ni Mang Wilberto. Hoy, magnanakaw! Lumabas ka nga sa bahay mo! Harapin mo ang kasalanan mo! Biglang bumukas ang pinto at iniluwa nito ang matabang babae na nakasuot ng itim na bra. Siya si Aling Daday, ang asawa ni Mang Wilberto. Nanlilisik ang mga mata nito nang makita niya sina Mara at Yumi. Anong problema niyo? Kay sarap-sarap ng ligo ko sa banyo tapos ang ingay-ingay ng mga bunganga niyo. Hindi pa nga ako nakakapagsuot ng damit. Ano bang pinuputak niyo? Kilala si Aling Daday bilang matapang at bungangera sa kanilang baryo, kaya hindi na nagulat si Mara sa mga salita ng matanda. Nasaan ang asawa mo? Magpakita siya sa akin. Ninakaw niya mga manok ko. Anong ninakaw? 3 araw na siyang hindi umuwi rito. Kaya wag niyo siyang pagbintangan. Nandoon siya sa babae niya. Kung ayaw mong maniwala, edi hanapin niyo at upakan niyo rin ang kabit niya.
Huwag akong guluhin niyo dahil masakit ang puso ko. Ginawa ko naman lahat pero hindi pa rin ako sapat kay Wilberto. Napahawak si Aling Daday sa kanyang puso hanggang sa napaiyak na siya. Pinagsisigawan nito na manloloko daw ang asawa niya. Napalitan tuloy ng awa ang galit na nararamdaman ni Mara. Naku, bigo pala sa pag-ibig si Aling Daday. Nga ate, kawawa naman siya. Lumapit si Mara kay Aling Daday at kinausap ito ng mahinahon. Aling Daday, pasensya ka na sa ginawa ko. Hindi ko alam na bigo ka pala sa pag-ibig. Huwag ka na pong umiyak, sayang ang ganda mo. Hayaan naman na si Mang Wilberto, hindi naman siya kawalan eh. Kahit parang unggoy si Wilberto. Ewan ko ba kung bakit baliw na baliw ako sa kanya. Paulit-ulit na ako niloloko pero paulit-ulit ko pa rin siyang pinapatawad. Ganito na ba ako katanga Mara? Hindi ka hutang Aling Daday, nagmahal ka lang naman eh. Hindi ko ang problema, kundi si Mang Wilberto. Nakakainis na siya. 2 ilog ang pinapasok niya. Isa lang naman ang bangka niya. Pero sa bagay, sino ba naman ako? Ako lang naman si Daday. Matanda na. Maitim, mataba at mahirap. Huwag mo namang mailitin ang sarili mo Aling Daday. Mas maganda ka sa kanila. Nakakatawa nga sila eh, dahil pumapayag sila na maging kabit. Siguro pangkabit lang talagang halaga nila kaya kahit may asawa na, pinapatulan pa. Mukhang tama ka nga dyan Mara. Ibig sabihin, ako pa rin ang panalo. Dahil pinakasalan ako ni Wilberto. Naku, tumpak ko ang sinabi mo Aling Daday. Mula ngayon, hindi na ako magsasayang ng luha. Lamunin nila ng buo si Wilberto. Maghanap ako ng Amerikano. Natawa na lamang si Mara sa sinabi ng matanda. Hindi nagtagal ay umuwi na din sila ni Yumi. Ngunit hindi pa rin nila alam kung sino nga ba talaga ang nagnakaw sa kanilang mga manok. Habang nakaupo si Mara sa labas ng kanilang bahay, nilapitan siya ni Rita. Napano ka po ate? Bakit wala ka po sa moto? Nawawala ang iba namin mga manok Rita. Hindi ko alam kung sino ang nagnakaw. Naku po, baka kinuha ng mga kapitbahay niyang sabungero. Alam mo namang addict sila sa mga manok. Habang nagsasalita si Rita, biglang napatakip ng ilong si Mara gamit ang kanyang mga kamay. Napansin niya kasi na mabaho ang amoy ng bunganga ng bata sa tuwing nagsasalita ito. Abaho naman ang bibig mo Rita, parang patay na hayop. Ano bang kinain mo? Wala naman po ate, pasensya na po kung mabawang hininga ko. Kagigising ko lang kasi, hindi pa po ako nagmumumog. Hindi normal ang baho ng bunganga mo Rita. Kahit magmumog ka pa parang hindi naman mawawala yan. Baka may sakit lang po ako sa bituka, kaya ganito kabahawang amoy ng bunganga ko. Dumako ang tingin ni Mara sa mga kamay ni Rita. Agaw pansin sa kanya ang kulay pula sa palibot ng mga kuko ng bata. Mabilis namang ikinayom nito ang kanyang mga palad. Nang mapansin niya na tinitingnan ito ng maigi ni Mara. Teka, bakit parang may dugo sa mga kuko mo? Ano naman bang ginawa mo Rita? Hindi po ito dugo ate, pintura lang po ito na kulay pula. Anong pintura? Wala namang pintura dito sa bahay. Saan mo ba nakuha yan? Doon lang po sa tabi-tabi. Huwag mo na itong pansinin ate Mara. Nakalimutan ko lang magugas ng kamay bago matulog. Tumahimik na lamang si Mara, ngunit iba ang tingin niya kay Rita. Mabigat ang kanyang loob. Nararamdaman niya na baka nagsisinungaling lamang ang bata. Pagkaraan ng ilang minuto, kinausap niya si Yumi. Yumi, parang may kakaiba sa kaibigan mo. Napansin mo rin ba na mabaho ang bunganga niya? Parang amoy patay na hayop at minsan naman, parang amoy imburnal. Nakakasuka Yumi, masyadong mabaho. Napansin ko rin yun habang nag-uusap kami kanina. Pasimple nga ako nagtakip ng kamay, pero hindi ko pinapalata sa kanya na mabaho ang hininga niya. Ayoko naman kasi na masaktan siya ate. Bakit kaya ganun? Hindi kaya kumakain siya ng mga patay na hayop? Hindi naman yata ate, wala kasi siyang toothbrush. Kaya siguro mabaho ang bunganga niya. Bilan na lang natin siya ng toothbrush. Baka makapunta tayo ng bayan. Umiling si Mara. Tila hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kapatid niya. Humugot siya ng malalim na hininga at muling nagsalita. Hindi, iba talagang pakaramdam ko eh. May mali talaga sa bata na yun Yumi. Minsan nga ang sakit niyang tumingin. Tapos nung isang gabi nagising ako at naabutan ko siya nakaupo sa kama ko at nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung anong pakay niya, pero ang sabi niya sa akin may pumasok daw na daga sa kwarto ko. Kaya sinundan niya. Ewan ko ba? Pero parang kinikilabutan ako sa kanya Yumi. Baka totoo naman pong may daga. Nag-aalala lang siguro siya sa'yo na baka ikagating ka ng daga ate. Alam mo Yumi, minsan napapaisip ako eh. Paano kaya kung paalisin na lang natin ang batang yon? Kayang-kaya naman natin ang mga gawaing bahay kahit wala siya.
Ag na muna ate, wala pa kasi siyang matutulayan. Kawawa naman si Rita kung papaalisin natin. Mabait naman yun eh. Hindi natin masasabing mabait talaga. Dahil bago pa lang siya rito, hindi nga natin alam ang pamilya na pinanggalingan niya. Sa kabila ng mga sinabi ni Mara, hindi pa rin nagbago ang kanyang tingin kay Rita. Lalo na't mas lalo na silang naging malapit sa isa't isa. Magkatuwang sila sa pagpapatuka ng mga manok at maging sa paglalaba. Isang gabi, nagising si Yumi dahil sa ingay ng mga manok sa labas ng kanilang bahay. Tila ba nagtatalo ng mga ito at mayroong kinatatakutan. Nagtaka rin siya dahil wala si Rita sa kanyang tabi at nakabukas ang bintana. Nasaan kaya si Rita? Ating gabi pa lang, pero wala na siya sa higaan. At bakit ang ingay ng mga manok? Siguro, nagugutom na mga alaga namin. Bumangon si Yumi upang hanapin si Rita at tinanong kanilang manukan. Patuloy pa rin sa paghihiyawan ng mga manok. Lumabas si Yumi sa kanilang bahay at binagtas ang daan patungo sa kanilang manukan. Maliwanag ang buwan sa kalangitan, kaya naman naaninag niya ang paligid. Ang ingay talaga ng mga manok. Naku, baka binibisita na naman sila ng mga magnanakaw. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa nakarating din siya sa kinaroroonan ng mga ito. Laking gulat ni Yumi nang makita niya si Rita. Nasa kulungan ito ng manok at hawak ang isang manok. Ano yan Rita? Bakit nandito ka sa manukan? Nabigla si Rita sa pagsulpot ni Yumi. Nabitiwan niya tuloy ang hawak niyang tandang na manok. Nandyan ka pala Rita? Pasensya ka na ha. Kung nagmukha ako magnanakaw, ipinasok ko lang sa kulungan ng mga manok. Nakalabas kasi ang ibang mga manok. Mabuti na lang at naabutan ko. Bakit Rita? Ano ba nangyari? Ganito kasi yun Yumi. Nagising ako kanina dahil sa ingin ng mga manok. Naisip ko na baka may mga magnanakaw sa labas. Kaya naisipan kong silipin ng mga manok. Totoo nga ang hinala ko Yumi. Pagkarating ko rito, nakita kong dalawang lalaki. May bitbit sila ng mga manok habang nagmamadaling umalis palayo. Tapos sinayaan na lang nilang nakabukas ang kulungan. Naku, mabuti na lang at lumabas ka Rita. Wala nga ya talaga sila. Gabi-gabi na lang nilang ninanakaw ang mga manok. Nga Yumi, marami talaga magnanakaw ngayon. Naku, sigurado mag-aalboruto na naman bukas si Ate Mara. Parang bulkan pa naman yan kapag nagalit. Sinarhan na nila ng maigi ang kulungan. Hindi nagtagal. Tumahimik na rin naman ang mga manok. Pasok na tayo sa loob Rita. Hindi na siguro babalik ang mga magnanakaw. Mauna ka na lang Yumi. Baka kasi babalik pa sila. Babantayan ko muna ang mga manok. Ay na Rita, mapapagod ka lang sa kababantay. Hindi ka naman sundalo para magdamag na magbantay sa labas. Tayo na sa loob dahil inaantok na ako. Dito lang muna ako Yumi. Kawawa naman kayo kapag mauubos sa mga manok nyo. Masyado pa namang madrama ang ate mo. Grabe ka naman Rita. Di naman madrama si Ate Mara. Nangihinayang lang siya sa mga manok dahil malaki na rin ang nagastos niya sa mga pagkain nila. Tapos nanakawin lang ng mga lalaking tamad. Nagbibiro lang naman ako Yumi. Ikaw naman, masyado kang seryoso sa buhay. Pumasok ka na nga roon. Ako na magbabantay rito. Habang patuloy na lumilipas ang gabi, paunti ng paunti ang mga manok na magkapatid. Kung sino-sinong lalaki na ang napagbintangan ni Mara. Nagkaroon na rin siya ng mga kaaway dahil iniisip niya na magnanakaw ng manok ang kanilang kapitbahay. Hindi na siya makapag-isip ng maayos. Madalas siyang tulala at unti-unting bumagsak ang kanyang katawan. Ate Mara, kailan ka po ba ulit magluluto ng bibingka? Alas 1 linggo ka na rin hindi nagluluto. Inihintay na siguro ako ng mga suki ko. Hindi ko alam Yumi. Sa ngayon tinatamad pa ako. Halos araw-araw sumasakit ang ulo ko sa kakaisip kung sino ba talaga ang nagnanakaw ng mga manok natin. Paubos na ng paubos sa mga manok pero hindi pa rin umaamin na magnanakaw. May magnanakaw po bang umaamin? Walang ganyan ate. Pero wag ka po mag-alala. Malalaman din natin kung sino ang magnanakaw. Kailan pa? Kung puti na ang uwak, ang mabuti pa. Mangahoy ka na lang doon Yumi. Wala na kasi tayong panggatong. Alis ka muna sa bahay para magkaroon naman ako ng kapayapaan. Sige po ate, magpahinga ka lang dito. Agad na nagtungo sa gubat si Yumi. Bitbit ang sako at itak. Hindi na niya isinama si Rita dahil mahimbing pa rin ang tulog nito. Bakit kaya ganun si Rita? Madalas siyang inaantok tuwing umaga. Pero pagsapit ng gabi, parang punong-puno siya ng enerhiya. Napapansin ko rin na madalas siyang wala sa higaan tuwing gabi. Maya't maya ba siyang naiihi? Puro si Rita na lamang ang laman ng isip ni Yumi habang binabaybay ang kahabaan ng daan. Naawa na siya sa kanyang Ate Mara sapagkat alam niyang sumasakit na ang ulo nito sa kaisip.
Nalulugi na rin sila sa kanilang mga alagang manok dahil mas marami pa ang nawala kaysa sa mga naibenta. Kawawa naman si ate. Sana maglaho na ang mga magnanakaw dito sa mundo. Habang naghahanap siya ng mga kahoy, isang matandang uugod-ugod ang nakita niya naglalakad sa daan. Maputi na ang buhok nito, nakalugay hanggang bewang. Mahina na rin itong kumilos at tila ba malabo na ang paningin. Kawawa naman ang matanda yan. Hirap na hirap siya maglakad. Hindi mapigilan ni Yumi na tumingin sa matandang babae. Bawat takbang nito ay sinusundan niya ng tingin na para bang isang batang kailangan niyang bantayan. Maya-maya, biglang nadapa ang matanda. Sumubsob sa lupa ang kulubot nitong mukha. Ay kabayo, nadapa na si Lola. Kailangan ko siyang tulungan. Walang sinayang na sandali si Yumi. Iniwan niya ang bitbit ng sako at tumakbo patungo sa kinaroroonan ng matanda at tinulungan niya ito upang makatayo. Nang tingnan niya ang mukha ng matanda, halos madurog ang puso niya nang matanaw niya ang mumunting gasgas at sugat sa magkabila nitong pisngi. Unti-unti na ring dumadaloy ang dugo mula sa sugat nito. Maupo po muna kay Lola. Kailangan nating gamutin ang sugat niyo. Pinaupo niya ang matanda sa ilalim ng isang puno at kumuha siya ng dahon ng malunggay malapit sa kanilang kinaroroonan. Pikit po kayo saglit, Lola. Baka kasi mapasok sa mata niyo ang dahon ng malunggay. Gagamatin ko lang po saglit ang mga sugat sa mukha niyo. Nasiyahan naman ng matanda sa kabutihan na ipinakita ni Yumi. Ngumiti siya at marahang hinaplos ang maamong mukha ng munting bata. Salamat sa pagtulong sa akin. Kahanga-hanga kang bata ka. Napakabusilak ng puso mo. Ano yung pangalan? Ako po si Yumi. Ano ginagawa mo dito sa gubat, Yumi? Masyado ka pang bata para gumala ng mag-isa. Nangangahoy po kasi ako rito sa gubat. Wala na kasi kaming panggatong. Napakasipag mo naman. Pero nakikita ko sa mga mata mo na may dinadala kang lungkot. Ano bang problema mo, Yumi? Ang astig niyo naman, Lola. Paano niyo po nalamang malungkot ako? Ipinipilit ko nga po na ngumiti. Pinagmasdan siya ng matanda at marahan na hinawi ang kanyang buhok. Hindi kayang itago ng ating mga ngiti ang katotohanan. Gaano man katamis ang iyong ngiti. Pero kung malungkot naman ang iyong mga mata, halata pa rin problemado ang isang tao. Ganun pala yun, Lola. Oh, ang talino niyo naman po. Pero totoo nga po na malungkot ako ngayon. Paubos na po kasi ang mga manok namin. At hindi namin alam kung sino ang nagnanakaw. Alas gabi-gabi po kaming nawawala ng manok. Kung ganoon, sumama ka sa akin. Saan ba tayo pupunta, Lola? Sa bahay ko, maibibigay akong regalo para sa'yo. Dahil isa kang mabuting bata. Natigilan si Yumi. Parang ayaw niyang sumama sa matanda sapagkat hindi pa niya ito lubusang kilala. Natatakot siya na baka ay mapahamak lamang siya. Lalo na't wala siyang ideya kung saan ang bahay nito. Huwag ka mag-alinlangan. Malinis ang aking intensyon. Hindi ako masamang tao, Yumi. Naramdaman ni Yumi na mukhang mabait naman at mapagkakatiwala ng matanda. Hindi na siya nag-alinlangan pa. Sumama siya sa matanda patungo sa bahay nito. Binagtas nila ang daan na kung saan ay halos punong kahoy ang mga makikita. Tuloy ka sa bahay ko, Yumi. Maupo ka muna. Ikukuha lang kita ng tubig. Alam kong nauhaw ka talaga sa mahaba nating paglalakbay. Ako na po ang kukuha ng tubig, Lola. Para hindi na po kayo mahirapan. Ako na, Yumi. Huwag ka mag-alala. Kaya ko pa namang maglakad. Hindi na lamang nagpumilit pa si Yumi. Umupo siya at hinintay ang pagbabalik ng matanda. Simple lamang ang bahay nito, gawa sa kawain at kahoy. Kahit malit ay malinis pa rin naman ang labas at loob ng bahay. Heto ng tubig. Uminom ka muna. Maraming salamat, Lola. Ang bait niyo naman. Matapos niyang uminom ng tubig, dinala siya ng matanda sa likod ng bahay nito. Bumungad kay Yumi ang iba't ibang mga hayop na alaga nito, tulad na lamang ng ibon, manok, kambing, pusa, aso at marami pang iba. Binuksan ng matanda ang isang maliit na kulungan at saka kinuha ang isang inahing manok na may malusog na pangangatawan. Ang mga balahibo nito ay kulay abo at berde. Ang mga mata naman nito ay kapare ng kulay ng apoy. Manghang-mangha si Yumi habang nakatitig siya sa manok. Ang astig naman ng manok na yun, Lola. Kakaiba ang kulay ng kanyang mga mata at balahibo. Ngayon lamang ako nakakita ng ganyang klaseng manok. Hindi ordinaryo ang manok na ito, Yumi. Kakaiba ito sa lahat ng mga manok. Ano pong iba niyong sabihin, Lola? Ang manok na ito ay mahiwaga. Hindi ito basta-basta namamatay. Matapang ito at may kakayahang lupigin ng mga mababagsak na kaaway. Kuminang ang mga mata ni Yumi. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Lumapit siya sa manok at marahan na hinawakan ng mga balahibo nito.
Talaga po ba, Lola? Mahiwaga ang manok na to? Ang lahat ng sinabi ko ay pawang katotohanan. Ibibigay ko sa iyo ang manok na ito, Yumi eh. Alagaan mo na mabuti eh. Huwag mong ipagkalat sa iba ang tungkol sa kapangyarihan nito ah. Seryoso po ba kayo, Lola? Ibibigay niyo pa sa akin ang manok na to? Oo naman, dahil isa kang mabuting bata. Ang mga mabubuting batang katulad mo ay mayroong gantimpala. Hindi pa rin makapaniwala si Yumi. Buong akala niya, nagbibiro lamang ang matanda. Sige na tanggapin mo na ito na makauwi ka na. Maraming salamat po talaga. Sana pagpalain po kayo. Walang anuman, umuwi ka na dahil medyo malayo pang iyong lalakbayan. Huwag kang matakot sa daan, hindi ka mapapahamak hanggat nasa iyo ang mahiwagang manok na yan. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ni Yumi habang hawak niya ang manok. Nagpaalam na siya sa matanda at sinimulan ang paglalakbay pauwi sa kanilang bahay. Ang ganda-ganda talaga ng manok na to. Gustong-gusto ko ang mga balahibo niya. Sigurado abatengan na naman ang ngiti ni Ate Mara kapag nakita niyang manok ko. Hinimas-himas niya ang ulo ng manok habang naglalakad. Magaan ang kanyang pakiramdam sa tuwing hinahaplos niya ito. Ang sarap sa pakiramdam ay tiniyata ang tinatawag na hiwaga. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, isang makamandag na ahas ang bigla na lamang pumagitna sa daan. Makintab ang balat nito at kumukuti-kutitap ang kaliskis. Taglay din ito ang matulis na mga pangil at mga matang matalimang tingin. Wari ba na handa itong manuklaw anumang oras? Naku, may ahas. Sa gitna pa talaga siya ng daan pumesto. Paano nito? Baka matuklaw niya lang ako pag dadaan ako. Takot na takot si Yumi sa ahas. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Dahan-dahang gumalaw ang ahas at mabagal na gumapang palapit sa kanyang kinatatayuan. Tila nagbababala ng matinding pag-atake. Naku, ang mga tuhod ko, nanginginig na. Para bang na-estatwa siya sa kanyang kinatatayuan. Sapagkat hindi niya magawang ihakbang ang kanyang mga paa. Gusto niyang tumakbo palayo, ngunit ang kanyang mga paa ay tila ba may kadena. Buong akala niya ay tuluyan na siyang matutuklaw ng ahas. Ngunit laking gulat niya nang biglang lumipad ang hawak niyang manok at lumundag ito palapit sa ahas. May lumabas na apoy mula sa bibig ng manok at mahigpit nitong inatake ang ahas hanggang sa ito ay mamatay. Grabe, ang tapang ng manok. Kitang-kita ko kung paano siya bumugi ng apoy. Totoo ang mahiwaga ang manok na to. Pagkatapos ng laban, lumipad ang manok at dumapo sa kanyang balikat. Kinuha ito ni Yumi at hinawakan na parabang isang bata. Salamat sa pagligtas sa akin, mahiwagang manok. Ulog ka talaga ng langit. Kung hindi dahil sa'yo, baka natigok na ako. Nagpatuloy sa paglalakbay si Yumi hanggang sa nakarating siya sa lugar kung saan niya iniwan ang kanyang sako at itak. Nangahoy muna siya bago umuwi ng bahay kasama ang kanyang alagang manok. Ang tagal mo naman, Yumi. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Inubos mo ba lahat ng mga kahoy sa gubat? Nasa tapat pa lamang siya ng bahay nila, subalit naririnig na niya ang sermon ng ate niya. Ay na, galit na nga si Madam Mara. Dumiretso siya sa kusina at napansin niya ang kanyang ate na nakakunot ang noo habang nakatitig sa dala-dala niyang manok. Anong klaseng manok yan? Saan mo yan kinuha? Bigay po ito ng matandang babae, ate. Matandang babae? Apo, ate, tinulungan ko kasi siya nung nadapa siya. Kaya isinama niya ako sa bahay niya at binigyan niya ako ng manok. Aalagaan ko po ito, ate. Naku, baka nakawin na naman yan. Subukan lang nilang nakawin ng manok na to. Masisira talaga ang mukha nila. Ilalagay ko muna ito sa kulungan natin, Mara. Habang naglalakad si Yumi patungo sa kulungan, nakita siya ni Rita. Sinundan siya nito at tinitigan ng kanyang manok. Nang makita ng manok si Rita, gumalaw ang mga pakpak nito na wari bang mayroong ibig sabihin. Matalim din ang tingin nito kay Rita, kaya naman nagtaka si Yumi. Bakit ganyan makatingin ang aking alaga? Kalma ka lang, si Rita lang yan. Kaibigan ko siya. May bagong manok ka na pala, Yumi. Kanino naman galing yan? Binigay ito ng mabait na matanda. Ang ganda ng manok ko, hindi ba, Rita? Tapos ang gaan pa sa pakaramdam kapag hawak mo siya. Baka gusto mong subukang hawakan ng alaga ako, Rita. Titig na titig si Rita sa mahiwagang manok. Ngunit may kakaiba sa kanyang mukha. Wari bang natatakot siya sa matalim na tingin ng manok. Ayoko, Yumi. Ikaw na lang ang humawak sa kanya. Bakit naman? Takot ka ba sa manok ko? Huwag ka mag-alala. Hindi ka niya dudumugin. Mas mabait pa ito kay Ate Mara. Sige na, awakan mo na. Sa tuwing inilalapit ni Yumi ang manok ay siya naman paglayo na Rita.
ayaw nitong humawak sa manok na para bang makukuryente siya kapag hahawakan niya ito. Ipapasok ko na sa kulungan ng mahal kong manok. Sana matuwa siya sa mga bago niyang kaibigan. Binuksan ni Yumi ang kulungan at pinakawalan sa loob ang kanyang manok. Tuwang-tuwa ang iba pang mga manok nang makita nila ang bagong manok ni Yumi. Ayan, may bago na kayong kasama. Huwag niyo siyang awayin ha. Lagot talaga kayo sa kanya kapag inaway niya siya. Kinakausap niya ang mga manok kahit batid niyang hindi naman siya naiintindihan ng mga ito. Hindi nagtagal, bumalik siya sa kanilang kusina at binigyan niya ng tubig at pagkain ng kanyang bagong manok. Humanga siya dahil tumingin lamang ang ibang kasamahan nitong manok at hindi malang inagaw ang pagkain nito. Para bang takot ang mga ito na galawin ang mahiwagang manok. Ang babait niyo ah. Siguro, alam niyo rin na may kapangyarihan ng bago niyong kaibigan. Tama yan? Magpakabait kayo para hindi kayo maupakan ng aking manok. Nang sumapit ang umaga, agad na binisita ni Yumi at Mara ang kanilang manukan. Bibilangin nila ang natitirang manok upang alamin kung mayroon bang nabawas. Unang nilapitan ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok. Kuminang ang kanyang mga mata nang matanaw niya ang napakaraming itlog sa kulungan. Halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ate, may itlog. Sobrang daming itlog. Hala? Oo nga, napakaraming itlog. Saan kaya galing yan? Nangitlog na siguro ang mahiwaga kong manok. Grabe, ang dami talaga ate. Walang mapagsidlan ang tuwang nadarama ng magkapatid. Nagtatatalon sila sa labis na tuwa. Kinuha ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok at niyakap ito. Salamat sa handog mong biyaya. Swerte ka talaga sa buhay namin. Tingnan mo, naiyak na si tuwa si Ate Mara. Ngayon lang ako nakasaksi ng ganito karaming itlog, Yumi. Ang sarap sa pakiramdam, para akong nabunutan ng tinig sa dibdib. Ayun, hindi na malungkot ang ate. Ito na siguro ang kapalit sa mga ninakaw na manok. Ibebenta po natin ang ibang itlog ate. Binilang nila ang mga natarang manok at nagulat sila dahil walang nabawas. Himala ah, walang magnanakaw ang pumarito kagabi. Baka natakot sila sa akin mahiwagang manok, kaya umurong ang pagiging magnanakaw nila. Sis, mga mapuputihang itlog. Umihip ang malakas na hangin at naamoy nila ang napakabahong amoy na nagmumula sa mga puno ng saging. Masyadong masakit sa ilong ang amoy na yon at muntikan pa na masuka si Mara. Baho naman, parang bangkay ng hayop. Anong kadugyutan na naman ba dinala dito ng hangin? Mukhang si saging nang gagaling mabahong amoy. Alika ate, tingnan natin. Baka tao yan, o di kaya ahas. Napagpasyahan nilang puntahan ng pwesto na pinanggalingan ng amoy. Hinalughog nila ang paligid hanggang sa natanong nilang isang puting sako na pinamamahayan ng mga langaw. Ano yan? Kadiri naman? Ang daming langaw. Buksan mo nga, Yumi. Kumuha si Yumi ng mahabang patpat at ito ang ginamit niya sa pagbukas ng sako. Gulat na gulat sila sa kanilang natagpuan. Tumambad sa kanila ang napakaraming balahibo ng manok, mga paa at mga buto. Ang ibang buto ay parang sariwa pa at ang iba naman ay mukhang nabubulok na. Hindi kaya ito ang mga nawawala nating manok ate? Posible na ito nga yun, Yumi. Pero bakit kaya mga balahibo na lang at buto ang natira? Nasaan ang laman at ibang parte ng katawan nila? Parang kinain yata ng mga bangis na hayop. Kung mabangis na hayop ang kumuha ng mga manok, paano niya nagawang buksan ng kulungan? Naguguluhan nga rin ako ate, pero isa lang alam kong sigurado ako, hindi mga sabongerong kapitbahay natin ang nagnakaw ng manok natin. Kung hindi tao, eh ano? Pareho silang naguguluhan, pero mayroong napansin si Mara. Ang amoy ng sako, katulad ng amoy ng bunganga ni Rita. Hindi kaya siyang kumakain ng manok natin? Si Rita, bakit niya naman gagawin yun? Sinasabi ko na sa'yo, Yumi. Wala akong tiwala sa batang yon. Parang may tinatago siya sa atin. Pansin ko nga parang hindi siya mahilig kumain ng mga pagkain natin. Madalas nang sinasabi na busog daw siya. Kaya siguro busog siya. Dahil kinakain niya ang mga manok natin. Palayasin na natin ang batang yon. Wala naman tayong ebidensya na siya talagang kumain ate. Baka ibang nilalang po yun. Malakas ang aking kutob na may kinalaman talaga si Rita. Hindi pwedeng hayaan na lang natin siya, Yumi. Agad na tinawag ni Mara si Rita at hinila ito patungo sa kinaroroonan na napakabahong sako. Nanlaki ang mga mata ni Rita dahil sa kanyang nakita. Bakit po ate? Sabihin mo nga sa akin, Rita, ikaw bang may kagagawa nito? Ikaw bang kumakain ng mga manok tuwing gabi? Abay, hindi po ate. Hindi po ako may gawa niyan. Bakit katulad ng amoy ng bunganga mo ang amoy ng mga bulok na bahagi ng manok na to?
Wala po akong kinalaman dyan, ate. Nalilisik na ang mga mata ni Mara dahil sa galit at nais niyang palayasin na si Rita. Ngunit pinipigilan naman siya ni Yumi. Hindi naman yata si Rita ang gumawa nito, ate. Paano niya naman makakain ng ganito karaming manok? Baka may iba talagang nilalang ang gumagala dito kapag kape. Naku, Yumi, pinagtatanggol mo na naman ang kaibigan mo? Sa oras na mapatunayan kung trinatraidor mo kami, palalayasin talaga kita dito, Rita. Padabog na umalis si Mara, papasok ng kanilang bahay. Naiwan sa labas si Yumi at Rita. Nanilisik ang mga mata ng batang si Rita habang sinusundan niya ng tingin si Mara. Wari ba na may itinatago siya na hinanakit sa dalaga? Ayos ka lang ba, Rita? Ayumi, salamat sa pagtanggol sa akin. Ang bait mo talagang kaibigan. Walang anuman, Rita. Pasensya na kay Ate Mara. Mainit lang ang ulo niya kaya napagbintangan ka niya. Tumango lamang si Rita at saka ngumiti. Niyakap naman siya ni Yumi upang kahit papaano ay mabawasan ang bigat ng loob niya. Naamoy ni Yumi na wala pa rin nagbago sa amoy ng hininga ni Rita. Mabaho pa rin ito at hindi maganda sa kalusugan. Gayunpaman, patuloy siyang naniniwala na isa itong matapat at mabuting kaibigan. Isang gabi, tahimik ang paligid. Tanging huni lamang ng kuliglig ang maririnig. Mahimbing na natutulog si Yumi nang bigla siyang nagising dahil sa kakaibang ingay ng mga manok. Unang pumasok sa isip niya ay ang kanyang mahiwagang manok. Dali-dali siyang bumangon at sinindihan ang lampara. Laking gulat niya nang tumingin siya sa kanyang higaan. Wala na rito si Rita. Saan na naman kaya siya nagpunta? Bakit ang hilig niyang lumabas tuwing kape? Dala ng kuryosidad, mabilis na binitbit ni Yumi ang munting lampara at pinihit ang daan palabas ng bahay. Nagsilbi niyang ilaw ang lampara sa gitna ng madilim na gabi. Wala pa ring tigil ang pag-iingay ng mga manok at mas lalong nag-alala si Yumi. Binilisan niya ang paghakbang hanggang sa nakarating siya sa kanilang manukan. Halos mapaatras siya sa kanyang nasaksihan. Rita? Ikaw ba yan? Nanlaki ang mga mata ni Yumi habang nakatingin siya sa isang bata na nakaupo sa tabi ng manukan. Isang batang duguan ang bibig. Nanlilisik ang mga mata at may mamahabang kuko. At kumakain ng manok na hilaw. Pinagmasdan niya ng maigi ang bata. Pamilyar sa kanya ang suot nitong damit, ang mukha, at pati na rin ang ayos ng buhok nito. Hindi siya maaaring magkamali. Si Rita nga, ang batang nakikita niya. Ikaw nga yun, Rita. Isa ka palang aswang. Paano mo nagawa sa amin to? Pinatuloy kita sa aming tahanan at tinuring kitang kaibigan. Ipinagtatanggol pa kita kay Ate Mara. Ngumisi si Rita habang hawak-hawak ang dugo ang manok. Puminta ang mga dugo nito sa kanyang mahahabang pangil. Samantalang si Yumi naman ay halos hindi makapaniwala sa kanyang natuklasan. Tama nga si Ate Mara. Ikaw ang dahilan kung bakit nawawala ang mga manok namin. Trader ka, Rita. Humalakak si Rita at iniwan sa lupa ang natirang bahagi ng hilaw na manok. Ang bilis ng bilugin ng ulo mo, Yumi. Paniwalang-paniwala ka naman sa mga kadramahan ko. Totoong aswang ako ay pumasok ka sa buhay mo para sirain ang lahat ng meron ka. Munti ko nang maubos sa mga manok nyo at pagkatapos ito, kayo naman ang isusunod ko ng ate mo. Nagdilim ang paningin ni Yumi. Galit na galit siya kay Rita habang magkaharap sila. Hindi niya sukat akalaing binibilog lang pala nito ang kanyang ulo. Ang sarap mong hampasin ng lampara. Wala kang utang na loob, Rita. Lumayas ka na sa amin. Isa kang kampo ng dilim. Bago mo ako mapalayas, papaslangan ko muna kayo ng ate mo. Hindi niyo ako matatalo. Tumayo si Rita at matapang na hinarap si Yumi. Humaba ang kanyang dila na parang ahas. At unti-unting gumapang patungo sa leeg ni Yumi. Ngunit bago pa man dumikit ang kanyang dila sa leeg ni Yumi, biglang nag-ingay ang mahiwagang manok na sinundan ng pagliwanag ng kulungan. Parehong nagulat si Yumi at Rita dahil sa pangyayari na yon. Ayun na ang aking mahiwagang manok. Tingnan lang natin kung hanggang saan ang kaya magawin, Rita. Kahit magkampihan pa kayo ng alaga mo, hindi niyo ako matatalo. Ako si Rita, isang aswang. Malakas ang aming kapangyarihan, hindi niyo kami kayang talunin. Sa isang iglap, mabilis na lumundag ang mahiwagang manok at lumapit kay Rita. Agad namang pinagana ng batang aswang ang kanyang kapangyarihan upang kalabanan ng manok ni Yumi. Ngunit napansin niyang malakas ang kanyang kalaban. Umatras siya. Dahil nakakasilaw ang liwanag na nagmumula sa balahibo ng manok,
May kapangyarihan din ang manok na bumuga ng apoy upang sunugin ang kalaban. Nasunog ang kabilang pisngi ni Rita at napaatras siya habang ang kanyang mga mata ay patuloy pa ring nanlilisik. Hindi pa ako tapos, Yumi. Babalik ako. Sa oras ng aking pagbabalik, babalutin ang lagim ang baryo nito. Maghihiganti ako at maraming tawa ang madadamay. Sa isang iglap, nag-anyong aso si Rita at patakbong lumayo sa lugar na yon. Naiwang nakatulala si Yumi habang hinahabol niya ng tingin ng batang aswang. Ngunit hindi niya ito nakita pa. Labis siyang nasaktan dahil sa nangyari sa kanila. Si Rita, ang kaibigan ko, isa palang aswang. Hindi pa rin ako makapaniwala. Sana panaginip lang lahat ng to. Unti-unting bumagsak ang mga luha ni Yumi habang nakatingin siya sa madilim na kalangitan. Lumakas ang hampas ng hangin at nagsayawan ang mga punong kahoy. Hindi niya alintana ang mga bagay sa paligid dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman. Maya-maya, lumipad ang mahiwagang manok at dumapo sa kanyang balikat na parabang nakikiramay ito sa kanya. Gumaan ang kanyang pakiramdam habang nakapatong sa kanyang balikat ang mahiwagang manok. Kinuha niya ito at marahang hinaplos ang mga balahibo nito. Salamat sa pagligtas sa akin, mahiwagang manok. Bumuhos ang ulan mula sa kalawakan at dali-dali niyang ibinalik sa kulungan ng mahiwagang manok. Lumakas ang ulan. Hanggang sa tuluyang napaling ang dala niyang lampara. Hindi siya natakot sa kabila ng madilim na paligid. Binagtas niya ang daan papasok sa kanilang bahay at nakita niyang maliwanag na ang kanilang kusina. Sa ibabaw ng mesa ay natanaw niya ang isang lampara. Oh, Yumi, saan ka galing? Bakit ganyan ang mukha mo? Basang-basa ka ng ulan ah. Kanina ko pa kayo hinahanap na Rita. Patawad, ate. Kumunot ang noo ni Mara, puno ng pagtataka ang kanyang mukha. Bakit, Yumi? May nagawa ka bang kasalanan? Pasensya na po, ate, kung hindi ako naniwala sa'yo. Totoo nga ang hinala mo. Sarami ng mga hinala ko. Alin ba doon ang tumpak? Si Rita po, totoo nga siya ang magnanakaw ng mga manok natin. Talaga ba, Yumi? Paano mo naman nalaman yon? Nagising po ako kanina dahil sa ingin ng mga manok. Pumunta ako sa manukan at nakita ko si Rita. Hawak niya ang hilaw at tuguan na kanin ng mga manok. Tapos nagbabaga po ang mga mata niya, matutulis sa mga pangalit mahahaba rin ang kuko niya. Aswang po si Rita, ate. Sigurado ka ba, Yumi? Hindi ka ba nagbibiro? Apo, ate, hindi po ako nagbibiro. Kitang-kita talaga ng dalawang mga mata ko. Totoo ang aswang si Rita. Sinasabi ko na nga ba? May maitim na lihim ang batang yon. Unang kita ko pa lang sa kanya, mabigat na ang pakiramdam ko. Naku, mabuti na lang, hindi kanya sinaktan. Muntik na sana, ate, pero tinulungan po ako ng aking mahiwagang manok. Nakalayo po si Rita, ngunit bago siya umalis, may sinabi siya sa akin. Babalik daw siya at babalutin niya ng lagim ang ating baryo. Subukan niya lang. Nang makita niyang hinahanap niya, kahit aswang siya, hindi ko siya uurungan. Ang tapang mo naman po, ate. Sus, ako pa ba? Wala itong inaatrasan, no? Magsara na tayo ng pinto, ate. Baka babalik pa siya. Kung babalik man siya, di harapin natin. Bawang at asin lang ang katapat niya. Biglang may naalala si Yumi mula sa sinabi ng kanyang ate. Sumagi sa kanyang isip ang unang araw na pumasok si Rita sa loob ng kanyang silid at halos hindi maiguhit ang mukha dahil sa amoy ng bawang. Kaya pala ayaw niya sa bawang. Aswang pala siya. Kakaiba rin ng babaeng yun. Bukod sa sinungaling na, magaling pang magdrama. Tapos ako naman itong si Tanga, paniwalang-paniwala sa kanya. Hindi nagtagal, pumasok na si Yumi sa loob ng kanyang silid. Nagpalit siya ng damit at saka nagpahinga hanggang sa nakatulog na siya. Mula noon, hindi na nababawasan ang kanilang mga manok. Sa halip ay dumami pa ang mga ito. Dose-dose ng itlog ang pangingitlog ng mahiwagang manok. Nagkaroon ng kapayapaan sa kanilang buhay sapagkat wala na si Rita. Ngunit isang gabi, nakarinig sila ng malakas na alulong ng isang aso. Ang tunog nito ay hindi normal. Tila nagbababala ng masamang pangyayari. Kailangan ko maging alisto. Alam kong hindi yan ordinaryong aso. Tumayo si Yumi at tumungo sa kusina. Kumuha siya ng asin at bawang. Inilagay niya ito sa pinto ng bahay at pati na rin sa mga bintana. Walang aswang ang makakapasok dito. Takot sila sa bawang at asin. Lumipas ang gabi na walang masamang nangyari kina Yumi at Mara. Walang masamang nilalang na pumasok sa kanilang bahay.
Ngunit isang malagim na balita ang kanilang natanggap. May isang buntis na inatake raw ng batang aswang habang mahimbing ito natutulog sa kanilang bahay. Kinain ang sanggol sa sinapupunan nito at sinisip ang dugo mula sa loob ng buntis. Kinilala ang biktima sa pangalang Gabriela. Mukhang may kinalaman si Rita sa nangyari kay Ate Gabriela. Parang gano'n na nga, Mara. Baka iniisa-isa na niya ang mga tao sa baryo natin. Sabi niya kasi sa akin nun, babalik daw siya at mag-aasik siya ng lagim sa ating baryo. Maraming tao raw ang madadamay. Demonyo talagang aswang na yon. Walang utang na loob. Huwag ba tayo magpakampante ate? Kailangan natin maging mapagmatsyag dahil baka nasa tabi-tabi lang siya. Nang tingnan ni Yumi ang dingding sa labas ng kanilang bahay, natanaw niya ang bakas ng isang kamay, pulang-pula, parang sariwang dugo na dumampi sa dingding. Nanginig si Yumi habang titig na titig siya sa kanilang dingding. Ate Mara, lumapit ka rito. Bakit Yumi? Alika, tingnan mo ang marka sa dingding. Mabilis na lumapit si Mara at nanlaki ang mga mata niya sa kanyang nasilayan. Tila ba may hatid na takot ang bakas ng kamay na gawa sa dugo sa tuwing tinititigan niya ito. Dugo! Dugo nga Yumi! Kanino kamay to? Pinagmasdan nila ng maigi ang anyo ng kamay. Maliit lamang ito at kasing liit ng palad ni Yumi. Nagtinginan sila sa isa't isa. Tila parehong ideya ang pumasok sa kanilang mga isip. Hindi kaya, baka si ng kamay ni Rita? Yan din ang naiisip ko Yumi, kung sakaling siya nga ang lumikha nito. Bakit na naman ginawa to? Hindi ko rin alam Ate Mara, pero sigurado ako na may nais siyang ipahiwatig. At kung ano man yun, kailangan natin na maging alisto sa lahat ng oras. Muling kumagat ang dilim at ang simoy ng hangin ay naging mabigat. Katakot-takot at tila nagbibigay ng masamang signos. Ang bawat pinto at bintana ng mga kabahayan ay nakatali ng maigi. Naglagay din sila ng mga patalim sa ilalim ng kanilang kama upang maging handa sa mga masasamang nilalang. Sa gitna ng tahimik na gabi, muling umalulong ang hindi ordinaryong aso malapit sa labas ng bahay nila Yumi. Ang tinig nito ay halos umaalingaw sa buong baryo. Nagising si Yumi sa hating gabi at naging mapagmatsyag sa kanyang paligid. Hindi naligtas ang gabi, hindi na gaya ng dati ang baryo ng San Vicente. Umupo siya sa kanyang kama at malungkot na nagbalik tanaw sa nakaraan kung saan unang nagtagpo ang kanilang mga landas ni Rita. Labis ang kanyang pagsisisi kung bakit tinayaan niya pa ito na makapasok sa kanilang buhay. Kung alam ko lang na aswang siya, hindi ko na lang sana siya pinatuloy sa aming tahanan. Baka siya rin ang pumaslang kay Aling Mengay. Isang malakas na tunog ang bigla na lamang niyang narinig. Wari bang may malaking ibon ang lumipad patungo sa mga kabahayan. Mas lalong kinabahan si Yumi. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga tao sa kanilang baryo. Nang sumapit ang umaga, isang babaeng umuupo sa damuhan ng kanilang natagpuan. Sumisigaw ito habang paulit-ulit na sinasambit ang pangalan ng kanyang mahal na anak. Ate, si Aling Gloria, parang nawawala siya sa sarili niya. Halika Yumi, lapitan natin siya. Nagkukumahog sa pagtakbo ang magkapatid patungo sa kinaroroonan ni Aling Gloria. Nang marating nila ang lugar na yon, nadurog ang kanilang puso sa kanilang nasaksihan. Yakap-yakap ni Aling Gloria ang bangkay ng kanyang anak na lalaki, ngunit mga binti na lamang nito ang natitira, duguan at tila kinagat ng mabangis na hayop. Kung sino mang demonyo ang pumaslang sa anak ko, pagbabayad siya, ipaghihiganti ko ang anak ko. Gumuho ang mundo ni Aling Gloria. Walang humpay sa pagpatak ang kanyang mga luha. Bilang isang ina, masakit para sa kanya ang mawala ng anak. Aling Gloria, sigurado po ba kayo na si Miguel ito? Halos hindi na kasi makilala ang bangkay dahil mga binti na lamang ang natira. Sigurado akong ito ang anak ko, Mara. Tandang-tanda ko ang suot niya kagabi bago natulog. Kawawa naman si Kuya Miguel. Aswang po yata ang pumatay sa kanya. Halimaw sila. Pinatay nila ang anak ko nang walang kalaban-laban. Niyakap na lamang ni Yumi si Aling Gloria upang damayan ito. Hindi nagtagal ay dumating din ang ibang mga tao. Nasaksihan nila ang putol na bahagi ng katawan ng binata at sa punto na yon ay mas lalong nabuhay ang takot sa kanilang mga puso. Hindi naligtas ang lugar natin. Sinakop na yata ng mga masasamang nilalang. Kailangan na nating kumilos bago pa tayo maubos. Tama ka Lola Paseng. Palala na talaga ng palala ang mga nangyayari. Ilang buhay pa kaya ang mawawala bago natin mapaslang ang sinasabi nilang aswang.
Binalot ng takot ang buong baryo. Hindi na mapakali ang mga tao. Natatakot sila na baka iisa na naman sa kanilang pamilya ang mabiktima ng masamang nilalang. Nang umuwi sa kanilang bahay si Yumi at Mara, natanaw na naman nila sa labas ng dingding ang bakas ng kamay na tila gawa sa dugo. Dalawang bakas din ng kamay ate. Ano kayang ibig sabihin nito? Pumasok sa isip ni Mara ang unang biktima, ang buntis na si Gabriela at sinundan ni Miguel. Nakabuo siya ng ideya mula sa mga pangyayari. Ang dalawang bakas ng kamay ay baka simbolo ng dalawang biktima, sina Gabriela at Miguel. Mukhang tama ka nga ate Mara. Grabe naman si Rita. Ilang buhay pa kaya ang kukunin niya? Kawawa naman ang mga tao sa ating baryo. Sina Yumi at Mara lamang ang may ideya na si Rita ang batang aswang na nambibiktima sa kanilang lugar. Samantalang ang mga tao sa kanilang lugar ay halos hindi na makatulog sa kakaisip kung sino nga ba talaga ang aswang sa kanilang baryo. Sa hula ng iba, matandang aswang ang pumapas lang sa kanilang baryo. Iba-iba na ang kanilang opinyon at hindi na nila alam kung alin ang kanilang paniniwalaan. Paano kaya kung sabihin na lang natin sa kanila na si Rita ang batang aswang na pumapatay ng mga tao sa ating baryo ate? Hindi pwede, Yumi. Huwag kang magpadalos-dalos sa pagdedesisyon. Alam mo ba kung ano mangyayari sa atin sakaling malaman nila na si Rita ang aswang? Magagalit sila sa atin. Sisisihin nila tayo kung bakit pinatuloy pa natin sa ating tahanan ng Ritang yon. Ganun ba yun ate? Sige po, hindi ko na lang ipapaalam sa kanila. Huwag na huwag talaga, Yumi. Baka pag-initan pa tayo ng mga kababaryo natin. Mabigat para kay Yumi ang kanilang sitwasyon. Nag-aalala siya sa mga taong dinadamay ni Rita. Huminga siya ng malalim at tumungo sa kanilang manukan upang bisitahin ang mahiwagang manok. Kamusta na kaya ang aking alagang manok? Hindi ko pa pala siya napapatukan ng pagkain. Paano ba naman kasi? Kay aga-aga pa, pero may bangkay na naman na natagpuan. Demonyo talaga ang Rita ngayon. Alam kong siyang pumapas lang ng mga tao sa aming baryo. Habang naglalakad, narinig ni Yumi ang malalakas na tiktilaok ng mga manok. Kaya na may umatras na lamang siya at tumakbang pabalik ng bahay. Nagsisisigaw na ang mga dragon. Nagugutom na yata ang mga bituka nila. Kukuha nila ako ng pagkain para ipatuka sa may ingay nilang bunganga. Kumuha nga siya ng pagkain para sa mga manok at inilagay ito sa malaking sisidlan. Ang dami naman ng mga papakainin ko. Paubos na mga patuka. Bibili na naman ako bukas sa bayan. Nang bumalik siya sa manukan, bitbit na niya ang sisidlan ng pagkain ng mga manok. Agaw pansin sa kanya ang mapulang liwanag na nagmumula sa kabilang kulungan kung saan ay nandoon ang kanyang mahiwagang manok. Ano nangyayari sa loob ng kulungan? Napahinto siya nang matanaw niya ang kanyang mahiwagang manok sa loob ng kulungan. Ang dating abot berdeng kulay ng manok ay unti-unting nagiging pula mula sa dulo ng pakpak tapos sa leeg hanggang sa naging pula ang buong katawan nito. Kinilabutan si Yumi. Ano to? Bakit biglang nag-iba ang kulay ng aking manok? May sakit ba siya? O baka namamalikmata lamang ako? Ipinikit niya ang kanyang mga mata. At sa kanyang muling pagdilat, naroon pa rin ang pulang kulay. Hindi ito karaniwang pula, kundi pulang kumikintab na animoy apoy na binabalot ng dugo. Mas lalo lamang na kinilabutan si Yumi. Anong gagawin ko? Parang hindi normal ang nangyayari. Sinubukan niyang haplusin ang ulo ng manok, ngunit umilag ito at nagpakawala ng isang malakas na tiktilaok. Iba yata ang kanyang boses. Parang natatakot ang manok ko. Ano kaya ang kinatatakutan niya? Muli niyang hinaplos ang ulo nito, ngunit muli ring tumunog ang manok. Ang dating masaya at mapayapang tiktilaok nito ay nagiging paos, mababa at nakakapanindig balahibo. Parang may kinatatakutan talaga siya. Hindi siya mapakali. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang tingin. Ang mga mata nito ay nangungusap. Wari bang may nais sabihing babala, ngunit hindi niya maidaan sa mga salita. Baka ito ang signos na malapit na ang pagbabalik na Rita para magiganti sa amin na Ate Mara. Mahiwagang manok, bigyan mo ako ng senyales. Nararamdaman mo ba na malapit na ang pagbabalik na Rita? Tumango ang manok at muling tumiktilaok. Lumundag ito sa loob ng kulungan at pilit hinuhukay ang lupa. Hindi talaga siya mapakali. Parang may masamang mangyayari. Mula ng araw na yon, mas lalong naging handa at alisto si Yumi.
Dinamihan niya ang paglalagay ng bawang at asin sa gilid ng kanilang pinto, bintana, pati na rin sa ilalim ng kanyang kama. Ngunit sa kabila ng paghahanda ni Yumi, patuloy namang nagdurusa ang mga tao sa kanilang lugar. Dumarami ang mga taong biktima ng aswang. May mga bangkay na natatagpuan sa gitna ng mga sakahan, sa bakanting lote, sa palayan, at kahit mismo sa loob ng kanilang mga bahay. Binalot ng sobrang takot at pangamba ang buong baryo San Vicente. Hindi na makapaghanap buhay ng maayos ang mga tao sapagkat takot silang lumabas ng bahay, lalo na kapag kumakagat na ang dilim. Naglalagay naman sila ng proteksyon laban sa mga nilalang ng dilim. Ngunit tila wala pa rin itong epekto. Ang pambibiktima ay mas lalong naging marahas, kakilakilabot at puno ng misteryo. Araw-araw ay mayroong nagluluksa, may bangkay na inililibing at mga sigaw ng pagmamakaawa na itigil na ang pagpaslang sa mga miyembro ng kanilang pamilya. Parami ng parami ang bilang ng mga namamatay. Parami rin ng parami ang bakas sa mga kamay sa aming dingding. Nakatayo si Yumi sa harapan ng kanilang dingding, sa labas ng kanilang bahay, kung saan makikita ang napakaraming bakas ng kamay na gawa sa dugo. Ang mga ito ay simbolo ng bilang ng mga biktima ng aswang. Nanlumo si Yumi. Tila ba dinudurog ang kanyang puso habang nakatitig sa dingding. Tinupad talaga ni Rita ang sinabi niya na sisirain niya ang buong baryo. Sana itigil niya ang pambibiktima sa mga tao sa aming lugar. Ako na lang aharapin niya. Isang gabi, muli na namang umalulong ang aso. Gising pa si Yumi ng sandali na yon. Samantala si Mara ay mahimbing naman na natutulog. Maliwanag ang buwan sa kalangitan, ngunit mabigat sa pakiramdam ang simoy ng hangin. Wari bang nagbibigay ng babala na may masamang mangyayari. Maraming beses na umalulong ang hindi ordinaryong aso. Maraming beses din na sumilip si Yumi sa maliit na siwang ng kanilang bahay. Ngunit wala siyang makita ng mga hayop o anumang masamang nilalang. Hindi niya rin alam kung saan nakapwesto ang aso na walang tigil sa paghiyaw. Mambibiktima na naman siya. Baka bukas, panibagong bangkay na naman ang matagpuan. Kinuha ni Yumi ang isang mahabang patalim at buntot ng pagi na iniwan ng kanyang mga magulang bago ito pumanaw. Lumabas siya ng bahay upang harapin ang nilalang. Pagkarating niya sa labas, sumigaw siya ng buong lakas. Rita, kung nakikinig ka man ngayon, magpakita ka sa akin. Ako na lang ang gantihan mo. Huwag mong idamay ang ibang mga tao sa aming baryo. Nakikiusap ako, itigil mo na ang pambibiktima sa kanila. Paulit-ulit na tinawag ni Yumi si Rita, ngunit walang sumagot, walang nagpakita, at walang lumapit sa kanya. Sa sobrang awa ni Yumi sa mga tao sa kanilang baryo, ay nakalimutan na niya ang sariling kaligtasan. Anda akong harapin ka. Huwag mo lang ubusin ang mga tao sa aming lugar. Magpakita ka sa akin, Rita. Nakarinig siya ng mga kaluskos mula sa mga punong kahoy. Subalit walang masamang nilalang ang lumapit sa kanya. Ngunit ramdam niya na mayroong mga matang palihim na nakamasid sa kanya. Alam ko nasa tabi-tabi ka lang at nakikinig sa akin. Huwag ka na magtago sa balat ng pagiging halimaw mo. Magpakita ka na sa akin, Rita. Walang takot na naramdaman si Yumi ng gabing yon. Handa na siyang mamatay, wag lamang maubos ang mga tao sa kanilang baryo. Yumi, anong ginagawa mo rito sa labas? Bakit sigaw ka ng sigaw? Alam mo namang delikado rito, hindi ba? Pumasok ka na nga. Natigilan si Yumi matapos niyang maulinigin ang boses ng kanyang ate Mara. Lumingon siya sa kanyang likuran at natanaw niya si Mara. Tila inaantok pa ang mukha, nagtataka at nag-aalala. Dinatawag ko si Rita. Gusto ko lang magpakita siya sa akin, ate. Bakit mo naman ginagawa to? Paano kapag magpakita nga siya? Alam mo namang aswang ang batang yun, hindi ba? Kung tutuusin, marami na siyang biktima sa lugar na to. Pero hindi naman po ako natatakot sa kanya, ate. Naawa na kasi ako sa mga tao sa ating baryo. Palagi na lang may namamatay. Kaya mas mabuting ako na lang ang gantihan ni Rita. Tumalim ang tingin ni Mara. Halata sa kanyang mukha na hindi siya sang-ayon sa sinabi ng kanyang kapatid. Nahihibang ka na ba, Yumi? Hindi basta-basta ang hinihiling mo. Ipapahamak mo lang ang sarili mo. Halika na, pumasok na tayo sa loob. Ate naman, kaya ko namang lumaban. Tinan mo, anda na ang patalim ko ang buntot ng pagi. Huwag ka magpadalos-dalos, Yumi. Hindi ordinaryong tao ang kalaban natin. Ano ka ba? Pwersahan na hinila ni Mara ang kanyang kapatid. Wala sanang balak na pumasok si Yumi. Ngunit sadyang malakas sumila ang ate niya at hindi siya nito binitawan.
Wala na siyang nagawa pa, kundi ay ang sumunod na lamang. Grabe ka naman kumakahila sa akin ate. Parang mababali na ang braso ko. Paano na lang kaya kapag aswang na ang humila sa'yo? Baka tuluyan ng babali ang braso mo, kaya dapat lang na bumalik ka na rito sa loob. Di kakagating ko siya. Naku, nagmamayabang ka na naman Yumi ha? Pero kung nasa harapan mo na ang aswang baka manigas ka sa sobrang takot. Ang mabuti pa matulog na tayo. Naudot ang mahimbing kong tulog kanina dahil sigaw ka ng sigaw. Para kang lasing na nagkahamon ng away. Ate naman, grabe ka naman sa akin. Sarahan mo na ang pinto at matulog na tayo. Huwag kang lalabas hanggat hindi sumasapit ang umaga. Naiintindihan mo ba? Apo ate, Muling bumalik sa higaan ng magkapatid at natulog. Kinaumagahan, may bagong biktima na naman sa kanilang lugar. At sa labas ng dingding ng kanilang bahay, mayroong natagpuan si Yumi. Isang sulat na ginamitan ng dugo. Binasa niya ito ng malakas. hindi pa ito ang takdang oras ng aking pagbabalik, pero malapit na tayo magharap. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Matapos niyang basahin ang nakasulat sa dingding. Batid niyang galing kay Rita ang mensahe na yon. Handa na ako para harapin siya. Kakampi ko ang aking mahiwagang manok. Hindi uubra sa manok ang kapangyarihan niya. Dahil sa mensaheng natanggap ni Yumi, mas lalo siyang naging handa at alisto, lalo na kapag sasapit na ang gabi. Alam niyang siya ang huling target ni Rita at batid niyang galit na galit ito sa kanya. Bilang paghahanda, binisita ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok at pinatuka ito. Ganoon pa rin ang kulay ng mga balahibo nito, parang dugo na may malalim na kahulugan. Damihan mo ang pagtuka ng pagkain para mas lalo kang lalakas kapag lulusubin na tayo ni Rita. Tumango naman ang manok na wari bang nauunawaan nito ang mga sinasabi ni Yumi. Nagpakabusog ang manok at nagpalakas. Tila alam nito na may malaking laban na dapat niyang paghandaan. Ayan, marami ka nang nakain. Busog na busog ka na at ang laki na ng tiyan mo. Magpahinga ka na muna rito sa kulungan. Babalik na lang ako sa loob ng bahay. Akmang sasara na sana ni Yumi ang pintuan ng kulungan nang biglang lumabas ang mahiwagang manok. Nagulat naman si Yumi sa ginawa ng kanyang alaga. Bakit ka naman lumabas? Ang sabi ko, magpahinga ka, hindi ka gala. Sige na, bumalik ka na sa kulungan mo. Sinubukan niyang ipasok sa loob ng kulungan ang manok, ngunit ayaw nitong tumungo sa loob. Nagpakawala ito ng isang malakas na tiktilaok na parang may nais na ipahiwatig. Saan ka pupunta? Bakit sunod ka ng sunod sa akin? Kahit saang direksyon tutungo si Yumi, ay sinusundan siya ng mahiwagang manok. Hinayaan niya na lamang ito hanggang sa nakarating siya sa tapat ng kanyang bahay. Nang pumasok siya sa loob, pumasok din ang manok. Aba ayos ka rin ah. Para kang buntot, sunod ng sunod sa akin. Gusto mo lang sigurong makita ang loob ng bahay namin. Tumalon-talon ang manok at lumipad patungo sa balikat ni Yumi. Sinubukan ni Yumi na palabasin ito at ihatid sa kulungan, ngunit ayaw sumunod sa kanya ng manok. Mukhang wala kang balak lumabas ng bahay. Sige, dito ka na lang muna. Baka gusto mo lang makapaglaro sa akin. Habang kinakausap ni Yumi ang mahiwagang manok, biglang dumating ang ate niya. Kagagaling lamang nito sa balon at nag-igib ng tubig. Oh, ba't nandito ang alaga mo Yumi? Sumunod kasi siya sa akin ate. Ayaw niyang manatili sa kulungan. Ewan ko ba kung bakit? Naku, baka puno na ng ipot ng manok ang ating bahay ah. Madalas pa namang umiipot ang manok na yan. Walang problema ate, lilinisin ko naman. Siguraduhin mo lang ha. Alam mo naman na ayaw ko sa mabahong paligid. Alam ko namang maarte ka ate. Hindi ka nga naglilinis ng ipot ng mga manok sa kulungan nila. Nang sumapit ang gabi, maya't maya ang paghuni ng manok sa loob ng bahay. Palipat-lipat din ang pwesto at may takot sa kanyang mga mata. Ang kulay ng kanyang mga balahibo ay mas lalong naging pula. Wari bang sumisimbolo ng matinding labang magaganap. Dahil sa ingay ng manok, ay nagising si Yumi at Mara. Nag-iingay na naman ako ate, pero kakaiba ang ingay niya ngayon. Baka naman nararamdaman niya na may masamang nilalang sa paligid. Parang ganun na nga po ate. Sunod-sunod na tunog ng aso ang narinig nila sa labas ng bahay. Hindi lamang isang aso, kundi ay marami. Mas malakas, mahina, at may parang galit na galit. Alistong sumilip si Yumi sa maliit na siwang at nagulat siya sa kanyang nasaksihan. Ate, ang daming aso sa labas.
Nagbabaga ang mga mata nila habang nakapalibot sa bahay natin. Naku, bakit kaya ang dami nila? Baka mga angkan niya ni Rita. Nanginig si Mara habang nakatayo. Takot na takot siya at parang paiyak na. Sa sobrang takot niya, ay napahawak siya kay Yumi. Anong gagawin natin, Yumi? Tsak na mapapaslang nila tayo ngayong gabi. Huwag kang matakot ate, lakasin mong loob mo. Kakampi natin ang mahiwagang manok. Alam kong hindi niya tayo papapayaan. Pero ang dami ng kalaban natin, Yumi. Kinakabahan talaga ako. Kalma ka lang ate Mara. Mabilis na kinuha ni Yumi ang buntot ng pagi at ibinigay ito sa kanyang ate. Oh, anong gagawin ko sa buntot ng pagi? Awakan mo to ate. Iampas mo sa kanila kung sakaling lapitan ka nila. Nanginginig ang mga kamay ni Mara habang hinahawakan niya ang buntot ng pagi. Naging mapagmatsyag sila sa paligid. Ang sumunod na mga segundo ay mas lalong naging kakilakilabot. Naglaho ang tunog ng mga aso. Pinalitan ito ng sunod-sunod na lipad at dumapo sa itaas ng kanilang bubong. Parang malalaking ibon ang nasa itaas ng kanilang bahay. Nagsimulang yumanig ang bahay at ang lupa ay tila gumagalaw na para bang may mga malalakas na puwersa sa ilalim nito. Yumi, nandiyan na sila sa bubong. Pinapalibutan nila tayo. Sari-saring tunog ang maririnig sa loob at labas ng bahay. Hindi rin nagpatinag ang mahiwagang tunog ni Yumi. Malalakas sa mga tiktilaok nito at handa na makipagdigma. Hinawakan na Yumi ang kanyang manok at marahan na hinaplos ang ulo nito. Kaya pala pumasok ka rito sa bahay dahil alam mo ngayon ang takdang panahon ng pagbabalik ni Rita. Napakatalino mo talaga, mahiwagang manok. Sa isang iglap, lumangit-ngit ang pinto ng bahay. Mahigpit ang pagkatali nito, ngunit nagawa pa rin itong sirain ng mga aswang. Sa pagkasira ng pinto, pumasok ang batang aswang at siya ay walang iba kundi si Rita. Ang mga mata nito ay parang mga apoy na sumasayaw sa gitna ng dilim. Ang kanyang buhok ay gulong-gulo at ang kanyang mga kuko ay napakahaba. Katakot-takot din ang kanyang mga pangil na animoy leon na handa nang umatake. Nagtagpo ang mga tingin na Yumi at Rita. Makikita sa mata ng batang aswang ang labis na galit na animoy mabangis na hayop na sabik ng pumatay. Ngayong gabi, ipapatikim ko sa ang malupit kong paghihiganti Yumi. Bakit mo ito ginagawa sa amin Rita? Dinamay mo pati ang ibang tao sa aming baryo? Wala kang puso. Kung hindi mo ako pinalayas, hindi ko kailangan bumalik ng ganito. Kaya ngayon, papaslangan kita. Papaslangan ko kayo ng ate mong maarte at maltita. Sige, subukan mang sakitin kami. Papaslangan ka ng manok Rita. Ngumisi si Rita at ang kanyang mga kuko ay mas lalong humaba. Tumawa siya habang nanlilisik ang kanyang mga mata. Ilan ba ang pinagmamalaki mo? Ang manok mong walang silbi Yumi. Sirami ng aking angkan. Walang binatbatang manok na yan. Makalipas ang ilang segundo, nagsimula na ang laban. Hawak-hawak ni Yumi ang manok habang buong tapang na nakaharap kay Rita. Simbilis ng kidlat ang paglipad ng manok. Lumapit ito sa batang aswang at bumuga ng apoy. Ang init? Napapaso ang katawan ko. Napasigaw si Rita at bahagyang umatras. Balak niya na sanang atakihin si Yumi, ngunit hindi siya makalapit dahil pinoprotektahan ito ng mahiwagang manok. Ilayo mo sa akin ang manok mo Yumi. Tayong dalawa maglalaban. Matapang ka hindi ba? Ayan, kalabanin mo ang manok ko Rita. Patunayan mo ang lakas mo bilang isang aswang. Halos pasuko na si Rita sapagkat sunog na ang kanyang kabilang mukha. Hindi siya tinatantanan ng manok hanggat hindi nasusunog ang buong katawan nito. Nangihina na si Rita at halos hindi na siya makagalaw kaya sumigaw na lamang siya ng tulong sa kanyang mga kasamahan. Pinilit ng kanyang angkan na labanan ang manok ngunit nasunog lamang ang iba sa kanila at naging abo. Nagpatuloy ang matinding laban sa loob at labas ng bahay. Walang tigil sa pag-atake ang manok. At habang tumatagal ay mas lalo ito na naging marahas. Yumi! Tulungan mo ako! Nabaling kay Mara ang atensyon ni Yumi nang marinig niya ang sigaw nito. Agad na itong nilapitan at nakita niya itong nakatago sa ilalim ng kama habang pilit itong hinihila ng matandang aswang. Ay matandang aswang, bitiwan mo nga ang ate ko. Mabilis na inagaw ni Yumi ang buntot ng pagi na hawak ni Mara at hinampas ito sa aswang. Nanlisik ang mga mata ng nilalang at hinarap niya si Yumi. Natanaw din ni Yumi ang mahabang patalim sa itaas ng kama. Mabilis na itong kinuha at itinoon sa matandang aswang. Subukan mong lumapit,
Papaslangan kita. Naglaban si Yumi at ang matandang aswang. Samantalang si Mara naman ay iyak lamang ng iyak. Umalis na kayo mga halimaw! Para nga atakihin na ako sa puso! Masakit na ang dibdib ni Mara, dala ng labis na takot. Ngunit patuloy pa rin ang laban sa loob ng kanilang tahanan. Maraming aswang na ang nasunog at naging abo at konti na lamang ang natira. Sa huling pagkakataon, isang malaking apoy ang ibinuga ng mahiwagang manok at nasunog lahat ng kampo ng dilim, kasama na roon si Rita. Tapos na ang laban, wala na sila, patay na silang lahat. Niyakap ni Yumi ang kanyang mahiwagang manok habang habol-habol niya ang kanyang hininga. Tumingin sa kanya ang manok, wari bang sinasabi nito na ligtas na sila. Salamat sa pagligtas sa amin, mahal kong manok. Napakaangas mo talagang lumaban. Lumundag ang manok at dumapo sa balikat ni Yumi. Unti-unting bumalik sa berde at abo ang kulay ng mga balahibo nito, simbolo ng kapayapaan. Napangiti si Yumi at binalot ng galak ang kanyang puso. Parang hindi ako makapaniwala. Tunay ngang mahiwaga ang manok na to. Yumi, nasaan ang mga aswang? Umalis na ba sila? Napangisi si Yumi nang makita niya si Mara. Nasa ilalim pa rin ito ng kama at takot na takot. Huwag ka na magtago, ate. Lumabas ka na riyan. Ubos na ang mga aswang. Talaga ba? Naku, salamat naman. Muntik na ako mahimatay sa takot eh. Lumabas na si Mara sa ilalim ng kama at lumapit siya kay Yumi. Grabe pala itong manok mo, Yumi. Napakatapang niya. Oo nga, ate. Mabuti na lang at binigyan ako ng matandang babae. Alagaan natin ng mabuti ang manok na to. Tama ka, Yumi. Kakampi natin ang manok na yan laban sa mga nilalang ng dilim. Pero wow ha, bumalik na pala mga balahibo niya sa dating kulay. Apo, ate. Ibig sabihin, ligtas na ang paligid. Wala na mga masasamang nilalang. Mabuti naman at naubos na ang mga angka ni Rita. Mga halimaw kasi sila. Sana noong una pa lang hindi na tayo nagtiwala sa Ritang yun. Sinungaling pa lang aswang na yun. Laking pasalamat na magkapatid sa mahiwagang manok. At mula noon, naging tahimik na ang kanilang baryo. Wala nang mga aswang ang nabibiktima pagsapit ng gabi. At sa kabilang banda, patuloy naman sa pagbibigay ng biyaya ang mahiwagang manok. Palagi itong nangingitlog. Kaya na may mas dumami ang kanilang mga manok. Naging maunlad ang kanilang pamumuhay. Sapagkat araw-araw silang nagbebenta ng mga itlog. At kung minsan naman ay mga manok. Hindi na ako maglalako ng bibingka dahil mga itlog nang ibebenta ko. Mabuti pa to, mas mabilis maubos. Marami kasi mga taong mahilig kumain ng itlog. At dito na nga nagtatapos ang kwento ni Yumi at ng kanyang mahiwagang manok. Maraming salamat sa lahat ng mga nakinig. Magandang araw sa inyong lahat.